Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6981-7000 Kabanata 6981 Emperor Stavros naglagay ng isang bibig ng dugo habang sumabog ang huling pisikal na clone. Lubos siyang nabigla. Ang bawat isa sa kanyang libong pisikal na clones ay nagtataglay ng lakas ng ranggo ng Soma Declan. Lahat sila ay nawasak ng isang solong welga mula sa mahiwagang babaeng ito. Nagtataka siya tungkol sa nakasisindak na lakas na ito. May mali, itinuro ni Emperor Stavros sa Lysia. Mukha kang pamilyar. Sa tingin ko kilala kita. Panipi, ganun ba? Lysia sneered sa kanyang braso akimbo. Bibigyan kita ng isang pagkakataon upang sabihin sa iyong kalokohan. Panipi. Why ikaw Frana Dimmer? Bulalas ni Emperor Stavros sa kakilakilabot. Isa ka sa ang siyam na mga Diyos ng Kailoros ng walang kabuluhan, ang Diyos ng hula. Panipi. Ang mukha ni Lysia ay nanatiling kaakit-akit na koy habang ngumiti siya ng hindi sumasagot. Imposibleng. Agad na tinanggal ni Emperor Stavros ang kanyang hula. Si James ay isang hindi gaanong kahalagahan lamang. Paano niya maaaring ipatawag ang Diyos ng hula? Dapat itong maging isang ilusyon. Habang siya ay nagsalita, ang kanyang katawan ay sumabog sa nakasisilaw na ilaw. Ang kanyang mga sugat ay agad na gumaling, at ang kanyang kapangyarihan ay nadobal. Hahaha, James Caden, sa palagay mo ba maaari mong linlanggan ako sa mga ganitong trick? Ikaw ay tanga. Ngayon, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang totoong kapangyarihan ng isang landas na emperador at ang mga kahihinatnan ng galit sa akin. Pinahaba niya ang dalawang daliri patungo sa Lysia, at isang nakasisindak na sinag ng light shot. Nakaharap sa napakalawak na bilis at kapangyarihan na ito, agad na kinuha ni Lysia ang hangin at sumakay sa sinag ng ilaw habang sinisingil siya kay Emperor Stavros. Poof, 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 poof. Habang dumating si Lysia sa harap ni Emperor Stavros, naghatid siya ng libo-libong mga lumilipad na sipa sa kanyang mukha. Gayunpaman, tumalikod siya at pinadalhan siya ng paglipad. Sa susunod na sandali, ang sinag ng ilaw ay bumaril at tinusok sa pagbuo ni James na may isang kulog na pag-crash. Emph, ikaw ay isang ant na halos hindi nakarating sa ranggo ng Declan Mahayana. Sa palagay mo maaari mo ba akong saktan? Pumunta sa impyerno. Panipi. Si Emperor Stavros ay lumibot at nagtapon ng isang suntok kay Lysia. Crack. Nahuli ni Lysia ang suntok ngunit napagtanto na hindi niya ito mapigilan ng kanyang lakas. Sa kawalan ng pag-asa, na-infuse niya ang suntok na may 10,000 bolts ng kidlat. Kunin mo iyon, ikaw ay matandang geezer. Beats, beats, beats. Ang isang mabilis na pag-agos ng kuryente ay dumaan sa katawan ni Emperor Stavros, na nagdulot sa kanya na manginig ng marahas at daing. Pagkuha ng pagkakataon, ang Lysia ay some-iron ng libre at nagbago sa isang sinag ng ilaw ng Taybak, na tinusok ang pinakahuling gintong katawan ni Emperor Stavros. Walang hiya ka. Umungol si Emperor Stavros at hinawakan ang ilaw ng Taybak. Gayunpaman, napakabilis ni Lysia. Hindi mahalaga kung paano siya kumakalat at nag-swipe, may kasanayan siya. Paminsan-minsan ay sinira siya at tinakpan ang kanyang tunay na gintong katawan na may madugong butas. Ang mas maraming emperador na si Stavros ay nakipaglaban, ang galit at mas desperado na siya ay naging. Sa kabila ng kanyang galit, wala siyang magagawa kundi dagdagan ang kanyang bilis. Agarang ipinadala ni Lysia ang kanyang tinig habang panggugulo si Emperor Stavros. Master, handa ka na ba? Hindi na ako makakapigil. Tulad ng pagtatapos niya sa pagsasalita, maraming mga kamay ni Emperor Stavros ang mabilis na nakunan sa kanya. Master, tulungan mo ako. Hahaha, maliit na bagay ka. Sa palagay mo ba mahahamon mo ako? Tumawa si Emperor Stavros. Pumunta sa impyerno. Kinuha niya ang ilaw ng Taybak na binago ni Lysia at pinakawalan ang isang pagsabog ng nakasisilaw na banal na ilaw na may malakas na pag-twist sa hangin.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,982. Sa kritikal na sandali, isang asul at isang pulang anino ng Phantom ay nagmamadali mula sa walang bisa ng porma sayon. Inilibot nila ang dalawang kamay ng Phantom na may hawak na ilaw ng taybak ni Lizzie. Mabilis na umiikot at sinira ang mga kamay gamit ang dalawang matalim na bitek. Sumigaw si Emperor Stavros. Ang mga anino ng Phantom ay nakapaloob kay Lizzie at hinayla siya papunta sa hangin. Walang paraan ng pagtakas. Umungol si Emperor Stavros. Nagpadala siya ng hindi mabilang na mga kamay ng multo upang sakupin ang mga anino ng Phantom at ang ilaw ng taybak ni Lizzie ng sabay-sabay. Sa isang iglap, ang pulang anino ng Phantom ay nagbago sa isang nagliliyab na sunog na lotus, na naubos ang lahat ng mga kamay ng Phantom. Kasabay nito, ang asul na anino ay naging hindi mabilang na galit na hangin at lumusot patungo sa Emperor Stavros. Sa wakas ay nahuli ni Lizzie ang kanyang paghinga at nakabasag mula sa mga kamay ng Phantom. Pagkatapos, lumubog siya patungo sa lalamunan ni Emperor Stavros sa form ng ilaw ng taybak. Nakaharap sa isang three-pronged na pag-atake, si Emperor Stavros ay nanatiling kalmado. Binuksan niya ang kanyang bibig upang lunukan ang ilaw ng taybak. Sa susunod na segundo, ang kanyang libong mga kamay ng Phantom ay nakipagtagpo sa Hemere at Fennec, na sinira ang mga ito ng isang kulog na pagsabog. Sa biglaang pag-ungol, ang katawan ni Emperor Stavros ay nanginginig at nagyelo. Ang isang napakatalino na ilaw ng taybak na tinusok sa kanyang lalamunan, na nagtitipon ng nabasag na Hemere at Fennec sa walang bisa. Ang matikas na form ni Lizzie ay nahayag, kahit na siya ay nagpakita ng disheveled at ang kanyang katawan ay nalubog sa dugo. Tulad ng para kay Emperor Stavros, ang malawak na halaga ng likas na enerhiya na ibinuhos mula sa nakanganga na sugat sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha at katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. "Old bastard, naisip mo ba na hindi kita papatayin?" Lizzie snorted arrogantly. Ang kanyang mga kamay na may mantsa ng dugo ay lumipat, at sina Hemere at Fennec sa kanyang pagkakahawak ay nagbago sa kanilang mga porma ng tao. Gayunpaman, napapalibutan na sila ngayon ng kel banal na ilaw sa halip na wama banal na ilaw. Ano ang isang matalinong diskarte? Dumating ang galit na tinig ni Emperor Stavros mula sa loob ng porma sayon. Ang kasanayan ni James ng pangalawang katawan at mga clone sa gayong antas ng kapangyarihan ay talagang bihirang sa higit na mga lupain. Gayunpaman, kapos palad na ang iyong mga lakas ay hindi sapat nang wala ang kanyang pangunahing sarili dito. Panipi. Ang huling pangungusap ay halos isang dagandong. Sa susunod na instant, si Emperor Stavros, na naglalabas pa rin ng likas na enerhiya mula sa kanyang lalamunan, ay nakapaloob sa isang mahiwagang puwersa. Mabilis siyang dumulas sa walang bisa. Ang isang mabangis na bagyo ay sumabog sa loob ng porma sayon bilang hindi mabilang na mga beam ng likas na enerhiya na nagbago sa isang siksik na pag-ulan ng nagninangas na ilaw ng taybak at kumalat sa labas. Nang makita ang nakasisindak na eksena, mabilis na hinawakan ni Lizzie sina Hemere at Fennec. "Master, oras na. Hindi natin siya matatalo." Tulad ng naiwan ng mga salita ni Lizzie sa kanyang bibig, isang ilaw ng taybak na 10,000 kulay ang biglang sumabog sa walang bisa, na bumaril ng diretso sa umiikot na emperador na si Stavros. Boom! Isang hindi pa naganap na pagsabog na sumabog sa sandaling ang ilaw ng taybak ay bumangga kay Emperor Stavros. Ang shockwave ay kumalat sa lahat ng mga direksyon, na nagiging sanhi ng pagbagsak agad na pagbagsak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,983. Amid ang walang katapusang pagsabog, dalawang figure na sabay na lumipad at pinaghiwalay ng libu-libong mga light year bago tumibay ang kanilang sarili. Nakakapagod, si Emperor Stavros ay natakpan ng dugo. Tiningnan niya ang napakalaking madugong butas sa kanyang tunay na gintong katawan, ang kanyang mga mata ay bumaril ng matinding sinag ng galit habang bigla siyang nakataas. Sa kabilang panig, ipinahayag ng figure ang sarili bilang James. Ang kanyang buhok ay disheveled, dugo trickling mula sa sulok ng kanyang bibig. Gayunpaman, nagsuot siya ng isang mabangis na ngiti na puno ng diwa ng labanan. "Sa wakas ay lumitaw ka," sinabi ni Emperor Stavros sa pamamagitan ng mga ngipin. "James Caden, hindi ko inaasahan na ikaw ay magiging malakas." "Hindi ko rin alam," sagot ni James nang may ngiti at pag-iling ng kanyang ulo.
Panipi. Gayunpaman, ang pagdadala sa iyo ay hindi dapat maging isang problema. Panipi. Napakasigla mo. Agad na tumayo si Emperor Stavros. Sa palagay mo ba ay maaaring masaktan ako ng 2 clones at isang pangalawang katawan? Pinapaliit mo ang 40 langit na langit. Hindi, mali ka. Nagkibit balikat si James. Hindi sila ang aking mga clones. Lahat sila ay pangalawang katawan. Narito ang aking tunay na clone. Habang nagsalita siya, isinaaktibo ni James ang kanyang Zen upang ipatawag ang 49 na mga clone ng primordial na espiritu, na nakapalibot sa Emperor Stavros. Nakikita ito, ang pag-aalipusta sa mukha ni Emperor Stavros ay pinalitan ng pagkabigla. Ang 49 na mga clan ng primordial na espiritu ay tunay na bihirang sa mundong ito. Ito ba ang kapangyarihan ng pagsasama ng 3 kayamanan? Panipi. Makikita mo ang totoong 3 pagsasama ng kayamanan sa lalong madaling panahon, sabi ni James na may malabong ngiti. Bago iyon, bibigyan kita ng isang pagkakataon na mabuhay ng walang paggalang sa isang matandang kakilala. Si Emperor Stavros Fury ay nag-skyrock. Sa iyo lamang, nagsasalita ng labis na ipinagmamalaki. Maaari kong patayin ang iyong mortal na katawan, at maaari ko ring patayin ang iyong banal na katawan, nag-ambala si James. Tama ba ako, Xavion? Sa pagbanggit ng Xavion, ang galit ni Emperor Stavros ay naging pagtataka. Pagkaraan ng ilang sandali, pinakawalan niya ang isang makasalanang pagtawa. Akala ko hindi mo ako makikilala. Hindi ko inaasahan na maalala mo. Siyempre, sabi ni James nang may ngiti. Ang iyong tunay na pagkakakilanlan ay nagulat sa akin. Kung alam ko, hindi kita magiging isang ibon ng kuko. Si Emperor Stavros ay kumapit sa kanyang mga kamao. Ano ang gagawin mo sa akin, kung gayon? Sa pinakadulo, dapat kong gawin kang isang ostrich, sagot ni James na may kaunting ngiti. Siguro maaari mong ilibing ang iyong ulo sa buhangin at managinip ng kaunti. Si Emperor Stavros ay stammered, ikaw. Huwag masyadong mabilis na magalit, sabi ni James. Ang aming pagkapuot ay hindi magkakasundo mula noong madilim na mundo. Gayunpaman, mausisa pa rin ako. Bakit ang isa sa 5 landas na emperador ng 49 na langit ay nagpapababa ng kanyang sarili sa mortal na sukat at magkaila ng kanyang sarili bilang isang ibon? Ano ang itinatago mo, Panipi? Nahaharap sa tanong ni James, ang galit sa mukha ni Emperor Stavros ay naging isang tawa. Tinitigan siya ni James, naghihintay ng isang sagot. Pagkaraan ng mahabang panahon, si Emperor Stavros ay nagsalita ng malamig sa kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran. James, sa palagay mo ba ang pagpatay sa landas ay papayagan ka ng mga emperador sa kataas-taasang landas? Oh, si James ay nagulat ng sorpresa. Ikaw ba ay pagkatapos ng kataas-taasang landas? Walang kabuluhan. Nagdilim ang mukha ni Emperor Stavros. Ang kataas-taasang landas ay nabuo ng Taoism ng 9 na mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan. Ito ay hindi isang bagay na maaaring maangkin ng anumang random na tao. Sa palagay mo maaari mo itong hawakan. Panipi. Ngayon naiintindihan ko, sabi ni James, ang kanyang mga labi ay humigpit sa isang mabangis na linya. Kinikilala mo ang iyong sarili bilang Xavion upang makapasok sa mortal na sukat, naghahanap para sa walang hanggan na katawan. Partikular, ang porma ng tao. Naririnig ito, si Emperor Stavros ay natigilan, isang bakas ng gulat na kumikislap sa kanyang mga mata. Mabilis niyang itinuro si James. Sapat na pag-uusap. Ngayon, kukunin kita ng buhay, dadalhin ka sa Demon Tribunal ng 49 na langit, at napunit ka na. Hindi ka na muling makakasama. Nahit ko ang iyong namamagang lugar. Tumawa si James. Galit ka. Gayunpaman, sinasabi ko sa iyo, maaari ko pa ring patayin ang walang hanggan na katawan kahit na darating. Rebel, pumunta sa impyerno. Umungol si Emperor Stavros, nag-iwan ng mga kasunod na sisingilan kay James sa mataas na bilis. Si James ay nanatiling kalmado, mga kamay sa likuran ng kanyang likuran na parang nanonood ng isang clown na gumaganap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6984. Emperor Stavros ay lumipat ng mabilis hanggat lightning, na umaatake ng mabilis at nakamamatay. Tulad ng malapit na niyang hampasin si James, 9 na mabilis na umiikot na mga transparent na sagradong lotus ay lumitaw sa harap niya.
Ang isang kakilakilabot at mahiwagang enerhiya ay sumabog mula sa kanila na may isang tunog ng tunog. Si Emperor Stavros ay nahuli. Kaagad, siya ay sinalakay ng umiikot na misteryosong enerhiya. Sa pamamagitan ng mga muffled thuds, ang kanyang panghuli gintong katawan ay mabilis na natakpan sa maraming malalim at nagbabantay na mga sugat. Ano ang mga ito? Bulalas niya sa pagkabigla. Desperado, inilunsad niya ang isang all-out na pag-atake na may parehong mga kamay laban sa siyam na transparent na sagradong lotus na nakapaligid kay James, ngunit ang bawat pagbangga ay nagpadala sa kanya na lumilipad pabalik. Napagtanto na hindi niya masisira ang pagtatanggol ng pagbuo ng ang mga sagradong lotus. Si Emperor Stavros ay umatras ng mabilis, lamang na malubhang nasugatan muli ng 49 na gintong sagradong lotus na biglang lumitaw sa likuran niya. Sa isang estado ng pagkabigla, napansin niya na mayroong 81 mabilis na pag-ikot ng mga jade lotus na bumubuo ng 3 layer ng pagtatanggol na lampas sa 49 na gintong sagradong lotus, na tinapakan siya sa loob. Ito ba ang tunay na tatlong pagsasama ng kayamanan? Ungol niya. Tumalon siya sa hangin, ngunit ang isang nakasisilaw na landes, na karakter ay nagmula sa walang bisa at pinindot sa kanya. Sa gulat, tulad ng malapit na siyang magsalita, nakakita siya ng isang higanteng lotus na namumulaklak sa ilalim ni James. Mabilis itong lumawak upang masakop ang isang malawak na bahagi ng 40th langit. Kasabay nito, ang hindi mabilang na nakasisilaw na mga karakter na landes, ay tumaas sa paligid ng higanteng lotus at nabuo ang isang siksik, mahiwagang porma sayon. Mabilis itong dumulas, na pinakawalan ang isang bagyo na may kulog at kidlat, nakahawig ng isang pahayag. Nanlaki ang mga mata ni Emperor Stavros. Ito ay maligayang pagdating sa Three Treasures Formation, aking kaibigan. Ang sagrado at marilag na tinig ni James ay sumigaw mula sa walang bisa. Ang mukha ni Emperor Stavros ay naging map-atlas sa pagkabigla. Bagaman hindi pa niya naranasan ang tatlong porma sayon ng kayamanan mismo, nakita niya ito dati nang ginamit ito ni James sa Chronotia Realm ng 33 langit. Ang kapangyarihan nito ay nakulong si Yeria, pumatay ng 2 iba pang mga emperador, at hindi mabilang na mga powerhouse mula sa mga templo sa ilalim ng 40th heaven. Ngayon, nakulong din siya rito. Naramdaman niya ang likas na enerhiya sa kanyang panghuli, gininto ang katawan na mabilis na nag-drain ng panic set in. Kapag sinubukan niyang buhayin ang gate ng Huya upang makatakas, napagtanto niya na hindi niya maramdaman ang pagkakaroon nito. Kahit na ang malawak na kapangyarihan sa loob ng gate ay hindi naa-access. Nangangahulugan ito na maaari lamang siyang umasa sa kanyang base sa paglilinang upang harapin si James head-on. Nawalan siya ng halos 70% ng kanyang lakas. Sa sandaling iyon, may naintindihan siya. Bakit ako naging tanga? Bakit hindi ko naaktibo ang gate ng Huya sa sandaling magsimula ang labanan? Magiging hindi ako malalampasan kung iginuhit ko si James sa gate. Sa halip, pinayagan ko ang pangalawang katawan ni James na maubos ako, iniwan ako sa estado na ito. Ito ang scheme ni James. Ginamit niya ang pangalawang katawan upang masaktan ako at pagkatapos ay set up ang mas malaking tatlong pagbuo ng kayamanan sa paligid ko. Siya ay tuso, kasuklam-suklam, at walang kahihiyan. Ang higit na naisip niya tungkol dito, ang galit na siya ay naging. Itinuro si James, na nakaupo sa sagradong lotus. Ikaw, Finn, nang ahas kang magplano laban sa akin. Gupitin ang crap, mahinahon na sabi ni James. Hindi ba ang 5 landas ng mga emperador ay dapat na walang kamatayan? Tingnan natin kung maaari mong i-back up iyon. Ang kanyang zen ay nagpukaw, at sa paligid ng 3 porma sayon ng kayamanan, ang 49 na mga clan ng primordial spirits ay sabay-sabay na nabago sa mga espada. Inilunsad nila ang mabangis na pag-atake sa Emperor Stavros mula sa iba't ibang direksyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6985. Na nakaharap sa pagkubkob, si Emperor Stavros ay sumabog na may nakasisilaw na hanay ng 10,000 nagliliwanag na ilaw. Agad siyang nakikibahagi sa mabilis na labanan kasama ang 40 primordial na mga clan ng espiritu. Malakas silang nag-clash. Ang bawat galaw, ang bawat sword at palm strike, ay walang humpay, nanginginig sa mundo. Sa kabila ng kanyang napakalawak na kapangyarihan bilang emperador ng ranggo ng Declan Mahayana,
si Emperor Stavros ay nagpupumilit na mapaglabanan ang walang tigil na pag-atake ng 49 na mga clan ng primordial na espiritu. Matapos ang hindi mabilang na pag-ikot ng labanan, natanto ni Emperor Stavros na nawalan siya ng lupa. Kaya, mabilis niyang tinawag ang Jindor Cauldron. Mabilis itong pinaikot sa paligid niya na may malalakas na hum. Boom! Ang isang nakasisindak na pagsabog ay sumabog, na nagpapadala ng mga clones na lumilipad palayo. Ha ha ha! Tumawa si Emperor Stavros at umungol, James Kayden, sa palagay mo ba ay gawa ako ng luad? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang madilim na anino ang sumabog sa harap niya. Ang isang mahabang sibat ay lumipat na may bilis ng kidlat at tinusok sa pamamagitan ng kanyang tunay na gintong katawan sa dibdib. Sa nakagulat na sandali na iyon, napagtanto niya na si James ay kahit papaano ay malapit na gumagamit ng isang itim na sibat na gleam na may masamang pulang lila na ilaw. Tama ka, hindi ka ginawa ng luad, ngunit Tofo, mahinahon na sabi ni James. Itinaas niya si Emperor Stavros kasama ang sibat, na hawak siya sa itaas tulad ng isang salabash ng asukal. Ikaw, hindi ito. Emperor Stavros ay naglabas ng isang bibig ng dugo bago siya makatapos ng pagsasalita. Nang inig siya at sinabi sa takot, ito ang sandata ni Morgoth. Nakipag-ugnay ka sa kanya. Panipi, lahat kayo ay may label na sa akin ng isang demonyo. Nakagambala si James sa isang malamig na ngiti. Kaya, isang demonyo ako. Gamit nito, tinawag niya ang Jozo Sword at pinatong ito sa hangin. Sa isang iglap, pinutol niya ang kaliwang braso ni Emperor Stavros na may isang flash ng 10,000 ilaw ng tebak. Si Emperor Stavros ay nagpakawala ng isang agonized scream. Ang immortal ay hindi nangangahulugang hindi mababago, sabi ni James. Pagkatapos ay pinalitan niya ang Jozo Sword ng 3 beses, ang nakasisindak na ilaw ng tebak na pinutol ang ibang braso ni Emperor Stavros at parehong mga binti. Ang dating kakilakilabot na Emperor Stavros ay ngayon ay isang walang kamali-mali, mapang-akit na paningin, na sinaksak ng sibat ni James. Ang kanyang mga hiyawan ay tumusok sa kalangitan, na nagbubunyi sa buong Woanfanite form. Sa labas ng Three Treasures Formation, pinatay lamang ni Thea ang nasa edad na babae at nakuha sina Hati at Zachariah. Natigilan sila sa mga hiyawan na nagmula sa loob ng porma sayon. Nanginginig ang mga kaluluwa ni Hati at Zachariah. Naramdaman nila na dumating ang kamatayan mismo. Si Thea ay ngumiti ng matamis at tumanggo ng bahagya. Sa loob ng 3 porma sayon ng kayamanan, kahit na ang 5 mga emperador ng landas ay walang kapangyarihan. Ang 3 kayamanan ng pagbubuo. Stammered Hati. Ito ba ang maalamat na 3 kayamanan? Ano ang nangyari kay Emperor Stavros? Tumingin si Zacharias kay Thea. Seeing Governor, si Emperor Stavros ay isa sa 5 mga emperador ng landas, na kinokontrol ang gate ng huya ng 49 na langit. Siya. Dapat kang magpasalamat, sagot ni Thea. Ito ay ang iyong maliit na kabaitan na nagligtas sa iyo. Sa sandaling natapos na siyang magsalita, lumitaw si James mula sa porma sayon at lumitaw sa harap ng Thea, nadala ang Impaled Emperor Stavros. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6,986. Taying ang bigla ang pagliko ng mga kaganapan, sina Zachariah at Hati ay natitised sa takot. Halos nahulog sila sa walang bisa. Mahinahon na itinaas ni James ang kanyang kamay at itinapon si Emperor Stavros, na nakatali sa pamamagitan ng Jozo Sword, sa mga paa ni Thea. Pagkatapos, dahan-daang nagsalita siya, sige, maaari kang lumabas ngayon. Ang isang flash ng lila-pula na ilaw ay lumitaw sa katawan ni James, na inilalantad ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth. Why ikaw lahat? Si Emperor Stavros ay sumulyap sa kamalayan ng kaluluwa ni James at Morgoth na may halo ng kalungkutan at galit. Ikaw ay mapaghimagsik na mga demonyo, mamamatay ka tulad ng isang aso. James, sinumpa niya kami. Ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay humawak kay Emperor Stavros. Hayaan mo muna akong gupitin ang kanyang dila. Gaano ka? Ikaw ay mabaliw na demonyo, ikaw. Si Emperor Stavros ay ipinadala na lumilipad na may suntok ni James bago niya matapos ang kanyang mga salita. Pagkatapos ng lahat, siya ay isa sa 5 mga emperador ng landas. Ang pagpatay sa kanya ay magiging isang basura. Sabi ni James. Pagkatapos, lumingon siya kay Thea.
Darling, iiwan ko siya sa iyo. Mangyaring sumipsip ng kanyang base sa paglilinang, kaya't mas madali akong makaramdam. Panipi. Naririnig ito, tiningnan ni Thea si James na parang halimaw siya. Sa kabilang banda, ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay nagsuot ng isang inggit na ekspresyon. Gusto niyang magsalita ngunit pinigilan ang kanyang sarili. Hindi, huwag, hindi ka maaaring. Si Emperor Stavros ay sumigaw sa paghihirap sa puso. Maaari kong mangako ng katapatan sa iyo. Maaari kaming maging mga kaalyado. Pinahihit ni James ang kanyang mga mata. Naranasan ko na ang iyong mga kasinungalingan sa madilim na mundo. Sino ang nangangailangan sa iyo bilang isang kaalyado? Hindi ganyan. Si Emperor Stavros ay nanginginig ang kanyang ulo. Hindi ako eksaktong Xavion. Isa ako sa 5 mga emperador ng landas. Alam kong maraming mga lihim tungkol sa 49 na langit. Bago siya makatapos, isinaaktibo ni James ang kaguluhan ng yin-yang mga mata, na nakapaloob sa kanya sa walang bisa. Ang isang masusing paghahanap ng kaluluwa at ang paggalugad ng kanyang 5 energies ay agad na inihayag ang lahat ng kanyang mga saloobin at impormasyon. Nang makarating sa ranggo ng Declan Mahayana, hindi na kailangan ni James ng mga lihim mula sa kanyang mga kalaban. Ang kanyang kasanayan sa Chaos Yin-Yang Eyes ay naging advanced na maaari niyang makilala ang lahat sa pamamagitan ng pagtagos sa kaluluwa ng kanyang kalaban at 5 lakas. Binuksan ni James ang kanyang mga mata at biglang naabot, na nagdulot ng isang napakalaking butas ng dugo na lumitaw sa panghuli na gintong katawan ni Emperor Stavros. Habang pinasok ang kamay ni James, malakas na hinawakan niya ang isang nagliliwanag na perlas. Ang Gate of Wuya Control Pearl, bulalas ni Thea. Ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay lumipat tulad ng malapit na kunin ni James ang perlas. Sa bilis ng kidlat, sumakay siya pasulong at nilamon ang perlas. Agad na, ang isang nakasisilaw na lila-pula na demonyong ilaw ay sumabog mula sa kanya, napakalakas na sina Hati at Zachariah ay agad na pinasabog. Bagaman malakas sina Thea at James upang mapaglabanan ang kakilakilabot na puwersa, kailangan nilang itaas ang kanilang mga kamay upang hadlangan ang epekto. Ha. Ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay natawa ng ligaw sa walang bisa. Ang gate ng Wuya ay sa wakas ay akin. Kasama nito, maibabalik ko ang aking buong lakas, kahit na hindi pinagsama ang aking iba pang kalahati. Sa pamamagitan ng isang dagandong, bumaril siya sa kalangitan, patungo sa tuktok ng porma sayon ng Wuhan-Fanite. Boom! Sa pamamagitan ng isang bingi na pagsabog, ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay kumalas sa isang pababang lilang gintong landes, na karakter sa epekto. Pagkatapos, nahuli siya sa isang siklab ng galit ng hindi mabilang na pag-ikot at pagbagsak ng mga karakter na lilang ginto. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6987. Morgoth's soul consciousness ay nanatiling hindi natitinag. Ang bawat sipa at suntok ay naihatid niya ang pagpapadala ng isang karakter na gintong lila matapos ang isa pang paglipad palayo sa pagkubkob. James, ibabalik ko na ang aking sibat ngayon. Si Morgoth sa walang bisa ay umabot at may mabilis na pagkakahawak. Ang sibat sa kamay ni James ay agad na dumulas mula sa kanyang kontrol, na lumilipad ng diretso patungo sa Morgoth. Nanunood ng Morgoth na nakikipaglaban sa hindi mabilang na mga karakter na path, na mga karakter sa tuktok. Sina James at Thea ay agad na nagtipon. Nabigla sila. Hindi ko inaasahan na sakupin niya muli ang pagkakataon. Kabaligtaran sa pagkabigo ni Thea, lumitaw si James. Ngumisi siya habang pinapanood niya si Morgoth na mabangis na sumipa sa isang karakter pagkatapos ng isa pa. Marahil, dapat nating ipahiram sa kanya ang isang kamay. Sa mga salita ni James, tiningnan siya ni Thea nang may sorpresa. Nais mong ibalik ang iba pang kalahati sa kanya. Mayroon pa ba tayong gamit para dito? Nagkibit balikat si James. Ang taong ito ay kinuha pa ang gate ng Wuya. Ang susunod na hakbang na haharapin niya ay ang pagdurusa ng 49 na langit. Plano mong gamitin siya bilang isang paa. Huminga ng malalim si Thea. Huwag kalimutan, hindi namin hawak ang hawakan ng kutsilyo na ito. Hindi namin kailangan. Umiling-iling si James. Marahil ang kanyang muling paglitaw ay magiging isang madiskarteng paglipat para sa amin. Natahimik si Thea. Lumingon si James sa kanya, kinuha ang kanyang kamay, at sinabi ng may diin, nakipaglaban lang ako kay Emperor Stavros.
Siya ang pinakamahina sa 5 landas ng mga emperador, ngunit napakahirap niyang harapin. Kung nasamsam niya ang pagkakataon na gamitin ang Gate of Wuya mula sa simula, nang hindi nahilig ng Lysia, Hemeria, at Fennec, baka hindi ko siya matalo ngayon, o kahit na nasaktan siya. Dahan-daang ipinikit ni Thea ang kanyang mga mata. Ang 5 landas ng mga emperador ang nangungunang kapangyarihan sa Greater Realms. Pumasok na lang kami sa ranggo ng Declan Mahayana at nakamit lamang ang pagsasama ng 3 kayamanan. Mayroong malaking puwang sa lakas, sigurado iyon, ngunit walang ifs. Ginambala ni James si Thea. Sa sandaling ito, kailangan namin ng isang kaalyado upang pukawin ang problema. Sa ganitong paraan, maaari nating palayain ang ating mga kamay upang lumipat sa 40 hindi makitid na langit. Sa mga salitang ito, ang Thea ay bumagsak sa malamig na hangin. Ito ang plano na si James ay naging paggawa ng serbesa. Tila hindi pa siya nagtitiwala na iwanan siya sa Woenfinite Formation. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tinanong niya, maaari bang masira ni Morgoth ang porma sayon ng Woenfinite? Hindi. Umiling-iling si James. Gayunpaman, maaari niyang pigilan si Emperor Kadir at ang iba pa. Dapat nating ipahiram sa kanya ang isang kamay. Nag-atubiling sandali si Thea bago tumango ng walang pag-iingat. Sa susunod na sandali, inikot ni James ang kanyang kamay at tinawag ang isa pang espiritu ng demonyo. Ano ang nangyayari, James? Bakit nanginginig ang lupa? Ang espiritu ng demonyo ay nagyelo sa pagkabigla habang tinitingnan ang iba pang kalahati nito. Go! Ngumiti si James sa kanya. Tingnan natin kung ito ay assimilating mo sa kanya o siya ay assimilating ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,988. Upon na naririnig ang mga salitang ito, pinalawak ng espiritu ng demonyo ang kanyang mga mata sa pagtataka. Magpatuloy. Sinipal ni James ang kanyang puwit. Nakakagulo, ang espiritu ng demonyo ay agad na lumingon. Nag-aatubili siyang umalis. James, gusto mo bang gawin ko ito? Gupitin ang basura. Walang pasensya si James. Hindi ba ito ang nais mo? Ang espiritu ng demonyo ay huminga ng malalim. James, maaaring ito ang huling oras na magkita tayo. Handa ka ba na palayain ang iyong kapatid na laging matapang at matuwid? Natigilan si James sa mga salitang ito. Kapag ang espiritu ng demonyo ay pinagsama sa kamalayan ng kaluluwa, siya ay magiging tunay na Morgoth. Sa oras na iyon, ang kanilang kapatiran ay maaaring ganap na mawala. Hugis tayo. Binuksan ng espiritu ng demonyo si James. Sa isang malabong ngiti, niyakap siya ni James. Ito ang kanilang pangwakas na palm. James, hinahangaan kita mula sa kaibuturan ng aking puso. Nirerespeto at binabati kita. Kaya, ako ay isang espiritu o ang pangunahing sarili, hindi nito mababago ang katotohanan na tayo ay magkakapatid sa buhay at kamatayan. Ang mga kapatid ay walang hanggan, sumulong kami at magkasama. Matapos sabihin ito sa tainga ni James, ang espiritu ng demonyo ay agad na naging isang purplish red light, na nagmamadali patungo sa kamalayan ng kaluluwa sa walang bisa. Tumangala sina James at Thea, na nasasaksihan ang purplish red light na nabuo ng demonyong espiritu na ganap na nakapaloob sa nakikipaglaban sa kamalayan ng kaluluwa. Sa susunod na sandali, ang kamalayan ng kaluluwa ay sumabog sa marahas na sumpa. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Umalis ka. Hindi ko kailangan ang iyong assimilation. Kinokontrol ko na ang gate ng Wuya. Sino ang nagsabi sa iyo na darating at kunin ang mga tira? Emperor Kale Isar, ikaw ay isang walang kahihiyan na bastard. Wala pa akong nakitang walang hiya tulad mo, ayaw ko, Sa pamamagitan ng isang hiyawan ng puso na sumisigaw, ang purplish red light sa walang bisa ay biglang lumawak at inalog ang lahat ng mga karakter na path, na landes. Ang isang bagong-bagong katawan ng demonyo ay pinalitan ang kamalayan ng kaluluwa at ang espiritu ng demonyo, na naghahayag ng isang mahiwaga at makapangyarihan, nakasisindak na kapangyarihan na lumitaw sa malawak na kasamaan. Siya ay may mapula-pula na buhok, nagbaluktot ng walang hangin, nagbihis ng isang itim at pulang python na balabal, na may isang pulang dugo na dumadaloy na balabal na draped sa likuran niya. Hawak niya ang isang demonyong sibat na nagradiated na nakakatakot na enerhiya ng demonyo. Makapal na purplish red demonic cloud na gamulong sa itaas ng kanyang ulo,
at 16 na mabilis na umiikot na mga bungo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ay tulad ng pagdating ng isang Grim Reaper, na nagiging sanhi ng pagbabago ng mundo. Natigilan sina James at Thea habang pinapanood nila ang eksenang ito. Ito ang kanilang unang pagkakataon na nasaksihan ang pangunahing sarili ni Morgoth, alalahanin ang isang buhay. Hindi nila inaasahan na siya ay mananatili kaya nagpapataw at nakakagulat, may kakayahang ipadala pa rin ang pag-agaw ng isang gulugad matapos na mabuklod ng hindi mabilang na edad. Sa malawak na hukon, ang katawan ng demonyo ay ipinanganak mula sa kapangyarihan ng pag-iisip. Lahat ng kawalang saysay ay isang ilusyon, at ang landas sa pagkalipol ay nagsisimula sa pagpatay ng mga Diyos. 303 panahon ang pumasa, ang lahat ng langit ay nabubulok. Ang 5 landas ng mga emperador ay hindi nasisiyahan, at ang lahat ng mga Diyos ay nararapat na papatayin. Matapos mabigkas ang mga pangungusap na ito, ang muling nabuhay na pangunahing sarili ni Morgoth ay nagtaas ng kanyang demonyong sibat sa parehong mga kamay. Ang kanyang buong katawan ay agad na sumabog sa walang hanggan na kapangyarihan ng Hyrem, na sinira ang lahat ng mga karakter na gintong lila na landes, na nagtitipon sa paligid niya. Sa gitna ng kulog na dagandong, ang buong 40th langit at ang Wohenfinite Formation ay nanginginig ng marahas. Sa walang bisa, si James at Thea ay maaari lamang tumatag sa kanilang sarili sa pamamagitan ng paghawak ng mga kamay sa gitna ng mabilis na pagbabago bago sa kalawakan. Di nagtagal, sumigaw si Morgoth na may isang marilag na tinig ng ethereal, "James, yin Governor, hayaang masira ang Wohenfinite Formation at patayin ang mga emperador ng landas." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6989. Upon na naririnig ito, sina James at Thea ay nagpalitan ng isang sulyap. Pagkatapos, sabay-sabay silang lumukso sa hangin, na lumilitaw sa tabi ng pangunahing sarili ni Morgoth. Ang Wohenfinite Formation ay binubuo ng 9 na layer sa kabuuan, na katulad ng kakanyahan sa mahusay na lupang pangkasaysayan, dahan-daw ang sinabi ni Morgoth, ang kanyang kamay ay nakasalalay sa kanyang likuran. Kakailanganin namin ng mga edad upang malutas ito ng paisa-isa. Gayunpaman, kasama kaming 3, maaari nating gawin ang mga matandang geezer na ikinalulungkot ang kanilang pag-iral sa sandaling masira natin ang isang puwang. Pakikinig dito, lumingon si James kay Morgoth. Paano tayo magpapatuloy ng eksakto? Mayroon akong sibat, mayroon kang taybak, malamig na sagot ni Morgoth. Sa pamamagitan ng bagong kinokontrol na gate ng Wuya, kalahati ng Wuya ron ng Frana, ang pagsasama ng 3 gobernador ng Yin, at ang makalangit na landas, ito ay higit pa. Kaysa sa sapat, panipi, tumingin si James kay Thea. Ano ang tungkol sa mga nabubuhay na nilalang sa pagbuo kung aalis ako? Ang hinala na tanong ni Thea. Morgoth snort ng malamig bago biglang umabot, na pinakawalan ang isang nakasisindak na purplish red light patungo sa mga nabubuhay na nilalang at ang 2 landas ng master sa loob ng protection na lotus, malakas na paghila sa kanila. Morgoth, ano ang ginagawa mo? Nakita ni James ang problema sa paggawa ng serbesa at agad na reprimanded. Gayunpaman, huli na siya. Sa isang flash ng demonyong ilaw ni Morgoth, ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang na nakuha niya mula sa mga hindi karapat-dapat na paksayon at sekta ay nalamang buhay, ninakawan ng anumang pagkakataon na yumapekto. Nasaksihan ang nakakatakot na eksenang ito, ang mukha ni Thea ay namutla. Morgoth, ikaw. Hindi sila karapat-dapat na banggitin, sabi ni Morgoth na parang walang nangyari. Huwag hayaan ang isang bungkos ng mga hindi gaanong kahalagahan na maantala ang aming pagsira sa pagbuo. Panipi. Binibigyan mo ako ng mukha, ha? Galit na sinabi ni James. Nakalimutan mo, ako ang Panginoon ng mga nabubuhay na nilalang. Huminahon. Tinapik ni Morgoth ang balikat ni James. Hindi bababa sa hindi sila mga kapatid. Lahat ay mamamatay kung hindi natin masisira ang porma sayon ng Wohenfinite, at nakilala nila ang kanilang nararapat na kapalaran. Iniwan nitong walang pagsasalita si James. Ngayon na ang mga alalahanin ng gobernador ng Yin ay wala na. Nagkibit balikat si Morgoth kay James. Maaari nating ibigay ang lahat. Natahimik si Thea. Makinig ng mabuti sa mga hakbang upang masira ang pagbuo, dahan-daw ang sinabi ni Morgoth. Una, bubuksan ko ang gate ng Wuya, at marahil ay maabot namin ang ika-6 na layer ng Wohenfinite Formation. Pagkatapos,
Pagsamahin namin ni James ang aming mga pagsisikap na masira ang ikapitong at ikawalong mga layer, habang ang gobernador ng Yin ay gumagamit ng tatlong pagsasama ng kayamanan upang hadlangan ang mga nakapalibot na pag-atake at pagkagambala ng mga karakter na landas. Kapag nakarating kami sa ika-9 na layer, agad na mailabas ni Frana ang Wuyeron, na sinira ang Wuanfanite Formation sa isang nahulog. Nang hindi hinihintay na tumugon sina James at Thea, agad siyang nag-flip ng kanyang mga kamay. Bigla, 100,000 makukulay na ilaw ang lumitaw sa harap nila, at binuksan ang gate ng Wuya na may isang boom. James, Yin Governor, pagkatapos mo. Sigaw ni Morgoth. Bagaman hindi nasisiyahan sina James at Thea sa mga aksyon ni Morgoth na kumakain ng mga nabubuhay na nilalang at 2 masters ng landas, wala silang oras upang makipagtalo sa kanya sa kritikal na sandaling ito. Nagpalitan sila ng isang sulyap, pagkatapos ay sumugod sa gate ng walang pag-aatubili. Kaagad pagkatapos, nawala si Morgoth na may isang flash, at biglang sarado ang gate. Sa instant na iyon, ang Wuanfanite Formation ay sumabog na may nakasisilaw na milyon-milyong ilaw, na katulad ng isang galit na hayop na nagpapalabas ng galit nito. Ang nagwawasak na kapangyarihan nito ay lumitaw sa loob ng 40th Heaven, na nakakatakot na higit sa sukatan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6,990. Sandali, sina Emperor Kadir at Emperor Dravko, na nakalagay sa pinakamataas na punto ng 40th langit, ay nadama ang hindi pangkaraniwang pagbabago-bago ng Wuanfanite Formation. Naalarma, agad nilang pinakawalan ang kanilang supernatural na kapangyarihan, na nagbubuhos ng hindi mabilang na malawak na enerhiya sa Wuanfanite form upang patatagin ito. Emperor Kadir, hindi mo ba ito kainahinala? Tanong ni Emperor Dravko. Si Emperor Kadir ay pinilipat ang kanyang balbas at unti-unting na-squint ang kanyang mga mata. Ang biglaang pag-activate ng Wuanfanite Formation ay dapat na dahil si Emperor Stavros at ang Diablo ay nakikibahagi sa labanan. Panipi. Sa mga salitang ito, nagulat si Emperor Dravko. Kung iyon ang kaso, hindi ba tayo magpapahiram ng ating tulong? Paano tayo makakatulong? Si Emperor Kadir ay nag-sneer. Maaari mo bang mapaglabanan ang kapangyarihan ng pagdurusa ng Wuanfanite Formation, o maaari ko bang makatiis ang blockade ng maraming mga karakter na path? Si Emperor Dravko ay hindi nagsalita. Alam niya na si Emperor Kadir ay may nakatagong agenda, na hinahayaan si Emperor Stavros na siyasatin ang Wuanfanite form, at mahalagang gamitin siya upang gawin ang maruming gawain. Gayunpaman, siya ay masyadong tuso at malakas. Hindi siya ng ahas na boses ang kanyang galit. Emperor Dravko, tinanong ni Emperor Kadir na may waning interest, sa palagay mo ba ang pagkakaroon ng 5 mga emperador ng landas sa 49 na langit ay labis? Emperor Dravko face twitches. Iminumungkahi mo ba na kahit ang aking sekta ay kailangang maging tinanggal? Panipi, hindi. Nag-shock si Emperor Kadir at umiling-iling. Sinasabi lang ng TM, sa kasalukuyang magulong oras ng mas malaking mga lupain, ang 49 na langit ay hindi dapat magkaroon ng masyadong maraming tinig na may mga ganitong kalagayan. Ang pagkakaisa ng utos ay ang paraan upang pumunta. Panipi. Ano ang isang pinag-isang utos? Ito ay nangangati lamang para sa iba pang 4 na mga emperador ng landas na isumite sa iyong sekta ng Kadir. Kung nangyari iyon, kahit na umakyat ka sa posisyon ng kataas-taasang landas, ikaw ay magiging kasiguruhan sa landas mismo, na tunay na makakaisa sa higit na mga lupain. Ang Emperor Cosimian at Emperor Stavros ay parehong pinakamalapit na mga alagad ng landas ng Wait Ara. Ang kanilang debosyon sa landas na higit sa iyo at sa akin. Tumingin sa aming dalawa, kami ay mga panlabas na alagad lamang sa mga 12 alagad ng landas. Kahit na sa aming kakilakilabot na talento at mataas na base ng paglilinang, walang garantiya na makakakuha tayo ng pabor sa landas ng Wait Ara. Sa puntong ito, naunawaan ni Emperor Dravko ang lahat. Kung ito ay si Emperor Cosimian o ang kanyang sarili, pareho silang tinak sa panig ni Emperor Kadir. Sa isang kahulugan, mas nagbabanta sila kaysa kay James at ng gobernador ng Yin na nakulong sa Wuanfanite Formation. Ipinaliwanag din nito ang ambisyon ni Emperor Kadir, na hindi lamang tungkol sa pag-iisa sa 49 na langit o ganap na kinokontrol ang mas malaking larangan. Nais niyang pigilan ang mga nabubuhay na nilalang ng landas ng Wait Ara mula sa pagbabalik,
upang walang hanggan na sakupin ang posisyon ng kataas-taasang landas, upang patuloy na mamuno sa buong mas malaking larangan. Ang kanyang ambisyon ay upang maging kataas-taasang landas na hindi isang kataas-taasang landas, upang maging tunay na walang hari na hari. Matapos mag-isip ng ilang sandali, ngumiti si Emperor Drovko. Emperor Kadir, alam mo ba ang sinasabi mo? Siyempre, si Emperor Kadir ay nag-sneer. Ang tanong ay kung nais mong magpatuloy sa paglalaro ng pipi. Panipi. Hindi ko duda ang iyong lakas at ambisyon, walang tigil na sinabi ni Emperor Drovko. Gayunpaman, ang ranggo ni Lord Goyo sa 5 mga emperador ng landas. Tiwala ka ba? Ang mga mata ni Emperor Kadir ay makitid sa mga slits. Pagkatapos lamang, sa gilid ng walang bisa kung saan sila nakatayo, higit sa 100 ng mga emperador ay nawala sa walang bisa na may mga nakalulungkot na hiyawan. Biglang tumalikod si Emperor Drovko, agad na humahawak ang kanyang mukha. Ano ang nangyayari? Sa wakas siya ay lumitaw. Hindi nagulat si Emperor Kadir. Sa halip, pinilipit niya ang kanyang balbas at mahinahon na sinabi. Sino ang pinag-uusapan mo? Si Emperor Drovko ay tumingin kay Emperor Kadir sa pagkabigla. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, isa pang dosenang mga emperador sa kabilang panig na pinoprotektahan ang Wuanfanite form na sumigaw at pagkatapos ay nawala ng bigla. Sino ang eksaktong? Si Emperor Drovko ay tumayo ng sabik. Emperor Kadir, nawalan kami ng higit sa 20 emperador ng sabay-sabay. Ano ang nangyayari? Huminahon, Emperor Drovko, chuckled ni Emperor Kadir. Susunod, magkikita tayo ng isang matandang kaibigan. Ano ang ibig mong sabihin? Malakas na tanong ni Emperor Drovko. Sino ang pinag-uusapan mo? Panipi. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa Morgoth, James, at gobernador ng Yin. Pagkatapos lamang, ang isang ethereal na boses ay sumigaw sa pamamagitan ng walang bisa. Kaagad pagkatapos, isang makapal na kulay abo na gas na coalesced sa mas mataas na walang bisa. Si Emperor Drovko ay labis na nabigla sa paningin ng gas. Teichu, para saan ka narito? Panipi, narito ako upang panoorin ang palabas. Ang kulay abo na gas ay gamulong ng dahan-dahan, pagkatapos ay nagsalita. Emperor Kadir, ang iyong pag-aayos ay walang tahi. Gayunpaman, paano mo ito makikinig sa iyo? Sa palagay mo ba talaga maaari mong kontrolin ang mga ito? Panipi. Naririnig ito, agad na tumingin si Emperor Drovko kay Emperor Kadir. Ang pag-ikot ng kanyang balbas, si Emperor Kadir ay tumayo ng may masigasig na pagtawa. Teichu, bilang 5 pinakamataas na ebolusyon, hindi ka pa nakagambala sa mga gawain ng Zymergy. Gayunpaman, narito ka na bumibisita. Natatakot ako na mayroon kang awtoridad na malampasan ang mga hangganan ng iyong nasasakupan, hindi ba? Pinapayagan kita na manipulahin ang mga posisyon ng kataas-taasang landas at ang pagpili ng napili ng lihim, sabi ni Taichu sa pamamagitan ng salita. Ako ba ang nag-aaway kay Morgoth? Si Emperor Kadir ay kumalat sa kanyang mga kamay. Ito ang iyong kinikilalang napiling isa at ang gobernador ng Yin. Pinakawalan ni Taichu ang isang nakakatawa na pagtawa. Alam kong mayroon kang taiyi sa likod mo, ngunit ang iyong katapangan ay isang biro lamang bago bumalik si Lord Goyo. Malamig na sumingit si Emperor Kadir, ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran. Maghintay at tingnan kung nakikinig sila sa iyo o sa akin. Tulad ng pagtatapos niya sa pagsasalita, isang malakas na dagandong ay nagmula sa Wuanfanite Formation sa ilalim ng walang bisa. Sa susunod na sandali, 4 na hindi pangkaraniwang mga figure ang lumubog sa kalangitan mula sa pagbuo, na nagmula sa isang nakakatakot na aura. Narito sila. Ang mga mata ni Emperor Kadir ay gleamed habang tumatawa siya ng buong puso. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6,991. However, kung ano ang natanggap ni Xanthopos bilang tugon sa kanyang magiliw na pagbati ay 4 na pagsabog ng mabisyo na enerhiya na naglalayong sa kanya. Boom! 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 Napakaraming ulap ng usok na sumabog ang Xanthopos habang ang maraming pagsabog ay sumabog sa paligid niya. Ilang sandali, walang makakakita sa kanya. Paano ka makikilos kaya barbaric? Nasaan ang iyong kaugalian? Ang boses ni Xanthopos ay may galit at galit. Si James, Morgoth, Thea, at Lizzie ay naghiwalay at sinalakay mula sa 4 na panig.
May mga tunog ng pagsabog at armas na nag-aaway sa sandaling nawala ang apat sa kanila sa likod ng ulap ng usok kung nasaan si Xanthopous. Ang lahat ng iyon ay nangyari ng napakabilis na kahit si Yulia, na naging isang emperador din ng landas. Walang magagawa at manood lamang mula sa gilid. Higit sa lahat ng kaguluhan, ang masa ng mga kulay abo na gas na nabuo ng Taicho ay mabilis na nagpapalipat-lipat. Ang boses ni Taicho ay bumagsak sa espasyo. Napili, huwag mahulog para sa kanyang trick. Tapos na ito para sa iyong panig kung ang pangkat mo ay ipinadala sa gate ng misteryo. Tulad ng binalaan ni Taicho kay James, isang bola ng Boneware Light ang lumitaw at lumiwanag ng maliwanag sa tabi ng kung saan nangyayari ang labanan. Pagkalipas ng ilang segundo, isang napakalaking pintuan ang naging materialized at lumipad bukas. Sa loob nito, ang iba't ibang kakaiba, malakas na energies na halo-halong at swirled sa loob ng isang malawak na puwang. Ito ay tila tulad ng higit sa quadrillions ng supersized black hole na sapat upang sirain ang lahat ng mga mundo ay nakapaloob doon. Habang lumalakas ang ilaw ng Boneware, isang napakalawak na puwersa ng pagsipsip at malakas na hangin ang nilikha sa puwang na iyon. Parehong sina Yulia at Taicho ay agad na nag-aktibo sa kanilang pagbuo ng proteksyon ng natal upang maiwasan ang pagsipsip. Sa kabilang banda, si James at ang kanyang mga kasama ay mabilis na tumalikod sa Xanthopous. Sinubukan nilang lumayo hanggat maaari. Gayunpaman, unti-unting pinabagal sila at kinaladkad pa atras dahil sa puwersa ng pagsipsip. Mapahamak ito, tulad ng inaasahan ng gate ng misteryo. Nagreklamo si Morgoth ng malakas. Siguradong hindi nasayang ni Xanthopous anumang oras sa nakaraang milyong mga entrepok sa pagpapahusay ng mga kapangyarihan ng gate. Panipi. Habang sinasabi niya iyon, nagpadala si Morgoth ng isang mabilis, malakas na pagsabog patungo sa gate ng misteryo sa pamamagitan ng paggamit ng Tyrant Spear. Gayunpaman, walang nangyari habang ang pag-atake ni Morgoth ay dumaan sa pintuan at nawala agad. James, subukang gamitin ang Wuya Demon Slayer Sword. Kung hindi, lahat tayo ay sinipsip. Sigaw ni Morgoth. Sa isang flash, sinamahan ni James ang Jozo Sword at nagbago sa isang magandang taybak na nagniningning ng ilaw ng Sunwar. Sa pagbabagong anyo, pinamamahalaang ni James na malaya mula sa paghawak ng mahiwagang puwersa ng pagsipsip. Whoosh! Sa form ng taybak, bumaril si James patungo kay Thea at pinutol ang puwersa ng pagsipsip na hinayla siya sa gate. Sa halip na mag-teleport ng layo, pinalawak ni Thea ang kanyang mga braso at isinagawa ang pagsasama ng tatlong kayamanan. Isang napakalaking lotus ang lumitaw sa ilalim niya. Ang lotus ay lumitaw ang ilaw ng Sunwar. Sa kabila ng nakapaligid na mga ilaw ng Boneware, ang ilaw ng Sunwar ay lumawak at mabilis na bumagsak, na pinapanatili ang malakas na puwersa ng pagsipsip sa labas. Samantala, pinalaya din ni James sina Lysia at Morgoth sa pamamagitan ng paghihiwalay sa puwersa ng pagsipsip na nakalagay sa kanila. Pagkatapos, mabilis niyang itinulak ang dalawa patungo sa gitna ng lotus ni Thea. Pagkatapos nito, si James, na nasa kanyang form ng taybak pa rin, ay bumaril patungo kay Xanthopous na natagpuan malapit sa gate ng misteryo. Ang pagbabago sa isang taybak ay ang kasanayan sa pirma ni Zemra. Tila napagpasyahan mong iwanan ang landas at isagawa ang landas ng demonyo sa halip, sa kabila ng iyong napili. Nag-snort si Xanthopous. Pinananatili niya ang isang nakaupo na posisyon sa harap ng gate ng misteryo. Pagkatapos, sinaksak ni Xanthopous ang kanyang mga kamay at pinagsama ang libo-libong mga napakalaking kamay, na umabot upang kunin si James. Boom! May isang bingi na ingay habang ang form ng taybak ni James ay kumalas sa unang kamay na nakipag-ugnay siya. Sa susunod na ilang segundo, sinira ni James ang libo-libong mga napakalaking kamay na lumapit sa kanya habang patuloy siyang sumulong. Sa lalong madaling panahon sapat na, si Xanthopous ay nasa loob ng kanyang hanay ng paningin. Ang Wuya Demon Slayer Sword at ang Jozo Sword. Talagang pinagpala ka ng mahusay na kapalaran, patuloy na walang pagbabago ang Xanthopous, marahil, ito ang kalooban ng landas. Kapag siya ay natapos, si Xanthopous ay maaaring makaramdam ng mga panginginig sa kalasag na nabuo mula sa banal na ilaw na nagpoprotekta sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang form ng taybak ni James ay nakarating sa kalasag at sinaksak ito, na sinisira ang istruktura na halos agad-agad. Nagkaroon ng isang matalim, hindi kasiya siyang ingay kasunod nito.
Ang Tayback ay tinusok ang pinakahuling gintong katawan ni Xanthopus, na gumawa ng isang butas sa kanyang dibdib. Ang form ng Tayback ni James ay gumawa ng isang U-turn sa hangin at handa nang gumawa ng pangalawang pagbutas sa katawan ni Xanthopus. Gayunpaman, siya ay dumating sa isang biglaang paghinto. Sa wakas ay tiningnan ni James ang mukha ni Xanthopus. Ito ay isang pamilyar na mukha na hindi niya nakita sa mahabang panahon. Emperor Jabari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,972. Habang si James ay pansamantalang natigilan, mabilis na pumutok si Xanthopus ng isang stream ng gas mula sa kanyang bibig. Sa isang instant, isang napakalaking halaga ng likas na enerhiya na nakapaloob sa form ng Tayback ni James, na tinapakan siya. Hahaha, tumawa ng buong puso si Xanthopus. Ito ba kung paano mo binabati ang isang matandang kaibigan, James? Hindi ba sa palagay mo ay medyo magaspang ka? Ipinagpalagay ni James ang anyo ng tao. Siya ay may hitsura ng bewilderment sa kanyang mukha. Ikaw si Emperor Jabari ng Celestial Abode. Ang Celestial Abode. Ang isang nakapagpapaalaala ng ngiti ay nakabitin sa mukha ni Xanthopus. Gayunpaman, iyon lamang ang simula ng lahat. Panipi. Itinaas ni Xanthopus ang kanyang kamay. Mayroong isang flash ng mga makukulay na ilaw bilang isang magandang ginang na material sa tabi niya. Sophie. Ang mga mata ni James ay nagbulok. Nang walang pagpos, itinaas ni Xanthopus ang kanyang iba pang kamay at pinagsama ang ibang tao sa tabi niya. Henrik. Bulalas ni James, ikaw, lahat kayo ay mga subordinate ng Xanthopus. Kami rin ang iyong mga kaibigan, sagot ni Sophie. Kumusta ka na, James? Si Henrik ay nagbeam ng isang malawak na ngiti sa kanya. Hindi ko inisip na makatagpo tayo sa isang araw sa ilalim ng mga kondisyon. Hindi ito, dapat itong maging isang ilusyon. Ungol ni James sa loob. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang Emperor Jabari na kilala niya ay si Xanthopus, isa sa 49,5555. Nakakakita sina Sophie at Henrik na agad na nagpapaalala kay James ng kanyang mga araw sa Celestial Abode. Si James ay nagkaroon ng kaguluhan sa yin-yang. Maaari niyang makita sa pamamagitan ng anumang mga ilusyon na trick at nakita ang kaunting pagkakaiba sa mga tao. Sa makatuwid, masasabi niya kung ano ang tinitingnan niya ay totoo. Si Xanthopus ay dating Emperor Jabari. Bilang karagdagan, tunay na umiiral sina Sophie at Henrik. Bigla, tatlong mabisyo na pagsabog ng enerhiya ang dumating sa pagbaril sa direksyon ng Xanthopus. Sa sorpresa ni James, si Xanthopus ay tumayo lamang doon at kinuha ang mga hit. Ang mga pagsabog ay nag-iwan ng tatlong bagong madugong, nakatagong mga butas sa pangwakas na gintong katawan ng Xanthopus. Ikaw, ha? Tila nalilito si James. Ano ang nangyayari? Mainit na ngumiti si Xanthopus kay James. Tulad ng sinabi ko, ang celestial na tirahan ay ang lugar lamang kung saan nagsimula ang aming pagkakaibigan. Hayaan akong ipakita sa iyo kung paano kami nagkakilala pagkatapos. Panipi. Ang mukha ni Xanthopus ay nagsimulang mag-warp. Pagkalipas ng ilang segundo, isang gwapo at nakakagulat na pamilyar na mukha ang ipinahayag. Si James ay ganap na nakashock. Mr. G. Franciscus. Si Xanthopus, na mukhang eksaktong katulad ni Franciscus sa ngayon, ay naglabas ng masayang pagtawa. Natagpuan mo ang mukha na ito sa mundo ng Zephyria hindi nagtagal pagkatapos mong makarating sa mundo ng Genesis. Ito ay kung paano namin sinimulan ang aming pangalawang pagkakaibigan. Ang galit ni James ay bumagsak sa puntong iyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinulak ang kanyang palad pasulong. Hindi mabilang na mga form na hugis ng palad na material sa hangin at bumaba ng mabilis, na naglalayong Xanthopus. Samantala, hinawakan ni Xanthopus ang kanyang kamay at pinagsama ang maraming mga inscription ng sumpa upang makabuo ng isang napakalaking light shield. 10 milyong mga mataas na antas ng masasamang espiritu ang lumabas mula sa kalasag at isinugod patungo sa mga form na hugis ng palad kaagad. Si James ay may matinding pagtingin sa kanyang mga mata habang pinapanood niya ang mga masasamang espiritu na crush ang kanyang pag-atake sa isa't isa. Hindi niya naisip na maaaring mailabas ni Xanthopus ang isa sa mga pinakamahusay na kasanayan sa lagda ni Franciscus. Bukod dito, ito ay isang kasanayan na hindi pa nakita ni James dati, ngunit naramdaman niya ang pinakamahusay na sumpa ni Franciscus mula rito.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,993. Sa kabilang banda, Morgoth, Thea, at Lysia ay nagtapon ng isa pang pag-atake sa Xanthocos. Gayunpaman, madaling ma-deflect ng Xanthocos ang mga pag-atake sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang masasamang espiritu. Ang mga browser ni James ay nag-tweet. Matapos ang isang maikling pag-post, ipinadala niya ang kanyang tinig sa iba. Tumigil sa pag-atake. Gusto kong magkaroon ng isang salita sa kanya. Ang kanyang mga salita ay iniwan si Morgoth at ang iba pa ay nag-flabbergasted. Bukod dito, hindi nila makita kung ano ang nangyayari malapit sa gate ng misteryo mula sa kung nasaan sila. Inayos ni James ang kanyang tingin kay Xanthocos, na may mukha ni Franciscus. Namatay si G. Franciscus matagal na ang nakalipas, at ito ay si Yaeria, ang iyong iligal na anak na babae, na nagdulot ng kanyang kamatayan. Sa palagay mo ba maniniwala ako sa iyong mga salita ngayon? Hindi mahalaga kung hindi ka. Mahinang ngumiti si Xanthocos. Nakamit mo ang ranggo ng Declan Mahayana at 3 pagsasama ng kayamanan. Bukod dito, pinagkadalubhasaan mo ang kasanayan sa lagda ni Yani, ang Chaos Yin Yang Eyes, at nalampasan ang kanyang kasanayan sa kasanayan. Mas kilala ka kaysa sa sino man kung ang mukha na mayroon ako ngayon ay totoo o isang ilusyon lamang. Bagaman ang mga salita ni Xanthocos ay nagulat sa kanya ng malalim, pinamamahalaang ni James na mapanatili ang isang kalmadong ekspresyon. James, ikaw at ako ay hindi kailanman naging mga kaaway. Si Xanthocos ay nagpatuloy na nagsasabing, kung ito ay noong ako ay Emperor Jabari o Franciscus Yulan, kaibigan mo ako, at kung minsan ang iyong guro. Sa sandaling iyon, 2 clones ang nabuo at nahiwalay sa katawan ni Xanthocos. Sila ay 2 matatandang magsasaka, na tumayo na hindi gumagalaw sa tabi niya. Naramdaman ni James na parang umiikot ang kanyang ulo nang makita niya ang mga matatandang magsasaka. Ang isa ay nasa isang puting balabal habang ang isa ay nagdonate ng isang itim na balabal. Nakilala niya ang pares ng mga magsasaka dati sa ilalim ng Aqua Soul na natagpuan sa 3 layer ng lupain ng Forlat. Ang 2 mahiwagang magsasaka na ito ay mga espiritu noon ay nagtayo ng mga gintong buto ni James sa pamamagitan ng paggamit ng Marcy Ice Power at Historial Power. Ang isa pang 2 clones na nahihiwalay sa katawan ni Xanthocos at ipinapalagay ang hitsura ng 2 iba pang mga matatandang magsasaka. Sinabi ni James sa isang nanginginig na tinig, sila ang mga magsasaka na tumulong sa akin na mabuo ang aking tunay na gintong katawan sa ika-4 na antas ng lupain ng Forlat. Naalala mo ng mabuti, lumawak ang ngiti ni Xanthocos. Tama iyon, lahat sila ako. Si Emperor Jabari at Franciscus ay nabuo mula sa aking Soremsia, na umiiral sa kaharian ng mga buhay na nilalang. Sa kabilang banda, ang 4 na espiritu na ito ay nabuo mula sa aking mga clones. Si James ay nasa isang estado ng pagkabigla. Siya ay nagkaroon ng isang nakamamatay na pagsasakatuparan habang tinitingnan niya ang lahat ng mga pamilyar na mukha, na ang mga pag-iral ay hindi tunay na tunay. Sa lahat ng oras na ito, siya ay na-manipulate tulad ng isang papel na may mga string. Gayunpaman, si James ay walang isang pahiwatig kung ano ang nangyayari sa kanya. Bahagi ng mga kadahilanan kung paano ka naging kung sino ka ngayon ay nagmula sa iyong sarili. Nagpatuloy si Xanthocos, sa parehong oras, naglaro ako ng isang bahagi sa pagpaplano ng landas na kailangan mong gawin. Ginawa mo kung ano. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Dapat kong ipaliwanag simula sa bahagi kasama si Emperor Jabari. Bumantong hininga si Xanthocos. Pagkatapos ng lahat, ang iyong asawa, ang kapalaran ng gobernador ng Yin ay konektado sa kanya. Tahimik na naghintay si James para magpatuloy siya. Kapag nilikha ko si Emperor Jabari mula sa aking Soremsia, si Yukia, isa sa muling pagkakatawang tao ng Yin Governor, ay nagbigay sa akin ng payo. Iyon ang mismong dahilan na nagdulot ng kapalaran ng gobernador ng Yin na hiwalay sa 2. Itinaas ni Xanthocos ang kanyang ulo at huminga ng mahabang paghinga. Gamit ang sinabi, ito ay dahil sa isang matinding pagkakamali na nagawa ko na humantong sa kaayla hilakbot na kapalaran ng gobernador ng Yin. Sa pamamagitan ng pagkakamali, ang ibig mong sabihin ay Yaeria. Ang mga mata ni James ay makitid. Oo, tumanggaw si Xanthocos. Totoo ang mga alingaw-ngaw. Si Yaeria ang aking iligal na anak. Gayunpaman,
Ang kanyang paglilihi ay isang aksidente. Ito ay may kinalaman sa masasamang kaisipan sa akin. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,994. James ay nag-sneak, mangyaring, magpatuloy sa iyong kwento. Ipinanganak siya ng isang isda ng malevolence. Nagsisisi si Xanthocus, akala ko maaaring magbago siya kung ipinadala ko lang siya sa Turta. Hindi ko naisip na ipagkanulo niya ang sekta ng TIRTA at kunin ang Xyloria Tai Chi Pearl para sa kanyang sarili. Nagawa pa niyang makarating sa libo-libong mga pagdurusa at maging Heloria Tai Chi. Ito rin ay sa puntong iyon siya at ang gobernador ng Yin ay nagsimulang magdala ng sama ng loob laban sa bawat isa. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Narinig niya ang tungkol sa mga salungatan at masamang dugo sa pagitan ng Yeria at Thea bago ito. Ang paglalarawan ni Xanthocus sa mga insidente na dumating pagkatapos ay medyo tumugma sa alam na ni James. Nalaman ni Yeria na ang gobernador ng Yin, ang huling Alcide, ay walang kamatayan. Ang tanging magagawa niya ay upang pilitin ang gobernador ng Yin na muling makarinag. Sa makatuwid, ginamit niya ang bawat paraan na mahahanap niya bilang Tai Chi at ginawa si Thea na dumaan sa 80 reincarnations. Ayon kay Xanthocus, ang gobernador ng Yin ay talagang mapahamak kung siya ay muling may reincarnated ng higit sa 81 beses. Sa kabilang banda, si Yeria ay sumisipsip at makukuha ang lahat ng mga kapangyarihan ng gobernador ng Yin. Siya ay magiging isang banta kay Xanthocus, na isa sa 49 na mga emperador ng langit. Inangkin niya na nagawa ito para sa pag-iingat sa sarili at para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa lahat ng mga lupain. Gayun din, nais niyang hanapin ang Soremsia ng Wait Arapath. Nang maglaon, ginawa ni Xanthocus ang kanyang paglipat ng maranasan ni Thea ang kanyang ika-80 muling pagkakatawang tao. Sa una, nabuo niya si Emperor Jabari mula sa kanyang Soremsia at hinintay si Yukia, ang muling pagkakatawang tao ni Thea, nalilito. Matapos matugunan si Thea, si Xanthocus ay patuloy na naghanap sa kanya pagkatapos. Si Yeria ay labis na hindi nasisiyahan sana. Nakarating ito sa puntong kung saan siya ay determinado upang maalis ang gobernador ng Yin para sa kabutihan. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, walang pagpipilian si Xanthocus kundi ipatawag ang kanyang Soremsia kasama ang pagkakakilanlan ni Emperor Jabari. Sa halip, nagpasya siyang baguhin ang kanyang Soremsia sa mas malakas na Panginoon ng madilim na mundo, si Franciscus Yulan. Sinalakay ni Xanthocus ang mundo ng Tai Chi gamit ang pagkakakilanlan ni Franciscus at pinilit ang Yeria na ibigay ang buong pagmamay-ari ng madilim na mundo. Pagkatapos, hinirang niya ang gobernador ng Yin na maging madilim na landas ng mundo. Ipinaliwanag ni Xanthocus na ang mga pag-aayos na ito ay makakatulong sa kanya sa pagpapanatiling kontrolado. Gayun din, sinisikap niyang pigilan ang 81st reincarnation ng Thea. Sa katayuan ni Franciscus bilang Panginoon ng madilim na daigdig, pagkatapos ay hinati ni Xanthocus si Thea sa dalawa, na bumubuo ng Dark Thea at Light Thea. Sa pamamagitan nito, ang gobernador ng Yin ay hindi maipatupad ni Yeria ang kanyang mga plano na paksain din ang gobernador ng Yin. Tungkol sa kung ano ang naganap pagkatapos, alam ni James ang karamihan sa mga detalye. Matapos ayusin ang isyu, itinanghal ni Xanthocus ang pagpasa ni Franciscus at tinawag ang kanyang Soremsia. Kasabay nito, tinulungan niya si James na makakuha ng isang mas mahusay na gilid sa mundo ng Genesis sa pamamagitan ng mga nakatagpo ni James sa mundo ng Zephyria. Ang natitira ay kasaysayan. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni James, bakit ako naging akin? Nakakonekta ka sa gobernador ng Yin. Ngumiti si Xanthocus. Gayun din, nakakonekta ka sa isang mas malaki, mas matinding pagdurusa. Sinabi ni James na walang pasubali, ibig mo bang sabihin ang pagdurusa sa Lir? Ang mga mata ni Xanthocus ay makitid. Ikaw, alam mo rin ito. Nag-shock si James at itinaas ang kanyang kamay. Nagkaroon ng isang flash ng wama banal na ilaw habang si Lizzie ay naging materialized sa tabi niya. Nang makita niya si Lizzie, binaril ni Xanthocus ang kanyang mga paa. Siya ay nahuli ng ganap na off-guard. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,995. Sorpresa! Sorpresa! Inihayag ni Lizzie.
Kinurot ni James ang kanyang mga labi habang kinuha niya ang nakagulat na ekspresyon sa mukha ni Xanthocus. Gusto mo pa bang panatilihin ang kilos? Sa tabi niya, ngumiti din si Lysia. Ikaw, si Xanthocus ay sumulyap sa Lysia. Sa kasamaang palad, nagpasya kang komplikado ang mga bagay. Doon ko iniisip na ikaw ay mas matalinong kaysa dito. Panipi. Tumugon si Lysia. Sa kabilang banda, ito ay eksaktong dahil sa sobrang matalino mo na nabulag ka ng kasakiman. Itinapon ni Xanthocus ang kanyang ulo at natawa nang masiraan ng loob nang marinig ang kanyang mga salita. Habang nawala ang mapang-uyam ng ngiti sa kanyang mukha, tumigil si Xanthocus sa pagtawa at tinanong, Fauna, hindi ba nangyari ang mga insidente tulad ng sinabi ko kay James kanina? Kung wala ang aking tulong, maaari lamang ang isang tao na tulad niya na maaaring maging halaga sa kung ano siya ngayon. Bumantong hininga si Lysia at tiningnan si James. Naniniwala ka ba sa mga bagay na sinabi niya? Nagkibit balikat si James. Sinasabi niya ang katotohanan. Hindi ko nakita ang anumang mga palatandaan ng ilusyon sa panahon ng aming pag-uusap. Kaya, sa palagay ko ay hindi mali ang kanyang pahayag. Ang kanyang pahayag ay hindi mali. Tumanggaw si Lysia. Gayunpaman, ito ay lubos na kaduda-dadang. Nakikita ko, masigasig na tugon ni James. Sa kabaligtaran, tumigas ang mukha ni Xanthocus. Kung ito ay bilang Emperor Jabari o Franciscus Yulan, ang taong ito ay nakatulong sa iyo ng maraming bagay. Nagpapatuloy si Lysia upang ipaliwanag, gayunpaman, ang kanyang tunay na hangarin ay ihanda ka upang magamit kanya upang makamit ang kanyang mga layunin. Nahulog ulit si Lysia kay James. Sa madaling salita, isa ka lamang sa kanyang mga paa. Lahat ng ginawa niya hanggang ngayon ay upang lumikha ng impresyon na maaaring ikaw ang huli na Sorremsia ng Wait Arapath. Ang iyong katayuan bilang isang napili ay ang resulta ng kanyang patuloy na pagsisikap sa paggawa ng mga banal na nilalang na maging kumbinsido na maaaring ikaw ang muling pagkakatawang tao ng Wait Arapath. Pagdating ng oras, maaari niyang ibunyag ang lahat ng mga bagay na nagawa niya para sa iyo at inaangkin na maging iyong benefactor. Bukod dito, alam niya na ang gobernador ng Yin ang iyong pinakamalaking kahinaan. Sa lahat ng mga kadahilanan na pinagsama, maaari niyang pilitin ka sa pagtulong sa kanya na maghari sa lahat ng mga mundo hanggat gusto niya. Iyon ay isang napakatalino na plano. Nagbigay si James ng isang pag-aprubo ng pagtango. Bakit turuan si Yaria na guluhin ang aking mga plano muli at oras? Panipi. Pagkatapos, si James ay nagsumite ng isang makabuluhang sulyap sa Xanthocus. Si Xanthocus ay nahihirapan sa pagkontrol sa kanyang ekspresyon pagkatapos mailantad ng Lysia. Siya ay lumitaw na galit at nag-fluster. May mga pagbabago sa kanyang mga plano dahil sa aking hitsura. Panipi. Binigyan ni Lysia si Xanthocus ng isang sulyap. Siyempre, ang pagmamataas at kawalang ingat ni Yaria ay sum-ire rin sa ilan sa kanyang mga plano. Naaalala mo ba ang lupain ng Forlat? Ang lugar na iyon ay ang pinakahuli ng mga kapalaran na inilaan para sa iyo sa kanyang pagtatangka na kontrolin ka. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na talagang magtagumpay ka sa pagkakaroon ng kontrol ng Emperor Yarden's Yonderverse Tower at maging Lord of the Forlat Land. Kahit na si Xanthocus ay nabigla sa mga pangyayaring ito, hindi niya masabi kung ikaw ay walang tao o tunay na muling pagkakatawang tao ng Wait Arapath. Kung nangyari ka na ang tunay na pakikitungo, mapapahamak siya. Ang lahat ng ito ay may katuturan kay James ngayon pagkatapos makinig sa paliwanag ni Lysia. Bumalik sa ika-4 na antas ng lupain ng Forlat, binigyan siya ng pares ng mahiwagang mga magsasaka sa kanya ng Yonderverse Tower bago sila umalis. Pagkatapos nito, ginamit ni James ang mga kapangyarihan ng Yonderverse Tower sa panahon ng kanyang unang labanan sa gobernador ng Yang, na naging isang cultivator na rango ng Zeklan. Nagalit ito kay Yaria nang talunin ni James ang gobernador ng Yang sa pamamagitan ng paggamit ng mahiwagang kapangyarihan ng Forlat Land. Simula noon, ito ay magaspang para kay James kahit anong gawin niya. Mayroong kahit na maraming beses na ang kanyang buhay ay nasa panganib. Ito ay naging lahat ng mga paghihirap na pinagdaanan niya ay isang anyo ng pagsubok at pang-aapi mula kay Xanthocus, na naging kaina-hinala sa kanya. Frana, galit na sumigaw si Xanthocus, sa mga mata ng mga Diyos ng Kailoros, nakikita mo ba ang lahat mula sa realm ng Hilf bilang tuso at manipulatibong nilalang? Nakalimutan mo ba,
Matapos magtagumpay ang Wait Arapat sa Mastering the Human Form, ako ang unang nabubuhay na naging isang tagasunod ng kataas-taasang landas. Matapos maitakda ang mga ranggo ng paglilinang, ako rin ang unang nabubuhay na nakamit ang ranggo ng Declan Mahayana. Bukod dito, naiambag ko ang higit sa pagtatatag ng Zymergy. Kapag ang mga sekta na hindi karapat-dapat at paksayon ay tumanggi na sundin ang mga turo ng kataas-taasang landas, pinangunahan ko ang 81 mahusay na pamumuhay ng mga magsasaka, tinalo ang mga kalalakihan, at tinatakan ito. Sinubukan ni Morgoth na lupigin si Zymergy at hinamon ang autoridad ng Wait Arapat. Ako ang nagpatalo sa kanya at tinanggal ang isang malaking banta sa ating kapayapaan. Ang mga ugat sa noo ng Xanthocos ay nagpop. Siya fumed, gayunpaman, ano ang nakuha ko bilang kapalit ng aking katapatan? Ako ay isang bagay ng pangungutya at panunuya sa mga nilalang ng Alcide. Hindi ako pinapayagan na tumaas ng mas mataas sa posisyon sa kabila ng lahat ng aking ginawa. Hindi mahalaga kung gaano ako katalinuhan at matapat sa kataas-taasang landas, palagi akong nasa ilalim ng mga Alcide na nilalang na iyon. Paano ito patas? Ito ba ay kung paano dapat ang Der Nature? Napangiti si Lysia. Matapos maranasan ang lahat ng hindi patas na paggamot, pinakawalan mo ang iyong pagkabigo sa pamamagitan ng pag-uulit ng ginawa nila sa iyo sa iba pang mga nabubuhay na nilalang sa halip. Makatarungan ba iyon? Panipi, ginawa ko ang lahat ng mga bagay na iyon para sa kanya. Itinuro ni Xanthocos si James. Sinusubukan ko lamang na tulungan siyang tumaas sa posisyon ng kataas-taasang landas. Hindi, ginawa mo ang mga bagay na iyon para sa iyong sariling pakinabang, mahinahon na tugon ni Lysia. Ito ay dahil alam mo kung anong uri ng mga kahihinatnan mo at ng iyong mga tauhan ang haharapin sa sandaling bumalik ang reincarnated Soramsia ng Wait Arapat. Si Xanthocos ay muling nagalit sa kawalang kilos ni Lysia. Ikaw ba at ang iba pang mga Diyos ng Kailoros ay talagang patayo at mapagkawang gawa? Hindi ba umalis ang landas ng Wait Ara dahil ang siyam na mga Diyos ng Kailoros ay gumawa ng mga pagbabago sa kanyang mga turo? Kung siya ay nasa paligid, kami, ang 5 mga emperador ng landas, ay hindi na magagawa ang anumang bagay sa unang lugar. Si Xanthocos ay sumigaw, ito ay ang lahat ng iyong kasalanan. Ang mga Diyos ng Kailoros ang may pananagutan sa lahat ng nangyari. Napangisi si Lysia. Sa kabilang banda, paliitin ni James ang kanyang mga mata. Narinig niya ang tungkol sa isang pagsasalaysay na katulad ng kung ano ang ibinahagi ni Xanthocos mula sa Lysia at Emperor Yarden dati. Bumalik ito nang makarating siya sa walang bisa na mundo sa tulong ng Taishe Divine Light. Nakalulungkot, maraming mga katanungan pa rin si James na lumulubog sa kanyang ulo kahit na makinig sa mga argumento ni Xanthocos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,996. Trona. Tumawag si Xanthocos sa isang nanginginig na tinig, taos puso ka bang walang anumang hindi magandang hangarin? Ikaw, ang isa sa 9 na mga Diyos ng Kailoros, ay handang lumapit sa realm ng Health. Lumapit ka pa kay James Caden bilang isang espirito ng kampanilya at kusang naging pangalawang katawan niya. Ano ang iyong tunay na motibo? Hindi ba dahil nais mong kontrolin siya at gawin siyang alipin? Ang isang maliit na nakasimangot na Christ na noo ni James. Samantala, huminga ng malalim si Lysia. Hindi mo magagawang masira ang tiwala sa pagitan ko at ng aking Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi nito. Kami ay konektado sa pag-iisip at espiritual. Bukod dito, handa pa rin tayong mamatay para sa ibang tao. Hahaha, handa kang mamatay para sa ibang tao. Tumawa si Xanthocos. Nag-inig ka ba, James Caden? Hindi niya kaya, at hindi kanya maglakas loob na bigyan ka ng diretsyo na sagot. Hayaan mo akong sabihin sa iyo kung bakit. Siya mismo ay hindi sigurado kung ikaw ang muling nagkatawang tao na Soramsia ng Wait Arapat o hindi. Sa ibabaw, sinusundan ka niya sa lahat ng dako at tinutulungan ka sa lahat. Gayunpaman, sa sandaling kumpirmahin niya na ikaw ang Soramsia ng Wait Arapat na na-reincarnated, papatayin ka niya kaagad. Ito ang narito upang gawin bilang isang Diyos na Kailoros. Parang hindi nagkasala si James. Gayunpaman, nagkakaroon siya ng halo-halong damdamin habang nakikinig siya sa mga salita ni Xanthocos. Sa loob ng mahabang panahon, si James ay nagyusi sa tungkol sa kanya. Si Lysia ay lumitaw na halos lahat,
At siya rin ay napakamatalino. Ito ay bihirang para sa sinumang makatagpo ng isang espiritu na katulad niya. Sa isang punto, nalaman ni James ang tunay na pangalan ni Lysia mula sa Morgoth. Mayroong maraming mga pagkakataon kung saan nais niyang tanungin si Lysia tungkol sa kanyang pinagmulan at background. Gayunpaman, pinigilan niya ang bawat oras mula nang nais niyang igalang ang kanyang privacy. Nagbahagi sila ng isang malapit at espesyal na relasyon kung saan lubos nilang maiintindihan ang bawat isa ng hindi kinakailangang boses ang kanilang mga saloobin ng pasalita. Sa makatuwid, si James ay flabbergasted nang makilala niya ang tunay na sarili ni Lysia sa walang bisa na mundo at nalaman na siya ay isa sa 9 na mga Diyos ng Kailoros. Palaging sinubukan ni Lysia ang kanyang makakaya upang matulungan siya. Ang kanyang layunin sa pagtatapos ay upang matulungan si James, na may pamagat ng napiling isa, makuha ang posisyon ng kataas-taasang landas. Ayon sa kanya at Emperor Yarden, iyon ang tanging paraan para malampasan nila ang pagdurusa sa Lir at Poxane ang Soremsia ng Wait Arapat sa kanyang pagbabalik. Sa isang paraan, si James ang kanilang paa. Siya ay isang top-rango na pawn dahil siya ay na-manipulate ng 9 na mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan. Siyempre, ang 9 na Kailoros Gods of Westness ay nagsabing sinusubukan lamang nilang piliin ang kanilang susunod na pinuno. Kinamumuhian ni James na ginagamit, kahit na sino ang nagsisikap na kontrolin siya. Gayunpaman, wala siyang ideya kung gaano katagal ito mula nang siya ay naging isang paa para sa mga kalalakihang ito. Hindi nagtagal na dama ni Lysia ang paglipat sa kalagayan ni James. Mabilis siyang lumingon upang tumingin sa kanya. Master, ikaw. Sapat na. Itinaas ni James ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Imposibleng sabihin sa akin kung alin sa iyo ang nagsasabi ng katotohanan at hindi. Hindi rin ako interesado na mahuli ang sinungaling. Kahit papaano, balak kong wakasan ang lahat ng ito. Sinulyapan ni James sina Xanthopos at Lysia. Kung ikaw ay Emperor Jabari, G. Franciscus, o Xanthopos, kung ikaw ay Lysia of Rana, isa sa 9 na mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan. Hindi ako makialam o makisali sa iyong mga kabuluhan at isyo. Mayroong 3 bagay na nais kong linawin dito. Una, ang anumang mga nilalang, mga Diyos, at mga demonyo na kasama, ay maaaring subukang gamitin ako. Gayunpaman, hindi ko papayagan ang aking sarili na mahulog sa ilalim ng kontrol ng ibang tao. Hindi ako kailanman sumuko sa mga bagay tulad ng kapalaran. Pangalawa, wala akong interes na maging napili o ang kataas-taasang landas. Sa makatuwid, hindi ko susubukan na ipaglaban ang mga posisyon na iyon. Walang makakapilit sa akin sa mga bagay. Katulad nito, walang makakapidyo sa akin na gawin ang mga bagay na itinakda ko. Gagawin ko ang mga bagay sa aking paraan, kahit nagugugol ang aking buhay. Pangatlo, maghihiganti ako para sa akin at sa aking asawa. Kung ang Tai Chi o ilang emperador o landas ng emperador, aalisin ko ang sinumang nakatayo sa aking paraan. Panipi. Inilipat ni James ang kanyang braso at hinagis ang sword ng Jozo sa susunod na instant. Sa isang flash, ang tebak na tinusok sa pamamagitan ng pangwakas na gintong katawan ng Xanthopos. Ang landas ng emperor ay nagubo ng isang bibig ng dugo kaagad. Ang kanyang mga mata ay nakabulok sa pagkabigla. Kasabay nito, nag-teleport si Lysia at pinagsama kay James, pinalakas ang kanyang mga kapangyarihan ng malaki. Well, maayos din ito. Si Xanthopos ay nag-chop ng menacingly habang tinitingnan niya ang kanyang bagong sugat. Sinubukan kong ipaliwanag ang mga bagay sa iyo, James. Sa kasamaang palad, ikaw ay masyadong ignorante at matigas ang ulo. Dahil igiit mo ang pakikipaglaban, ipapakita ko sa iyo ang totoong kapangyarihan ng unang nabubuhay na sinanay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga turo ng kataas-taasang landas. Habang pinalawak ni Xanthopos ang kanyang mga braso, ang gate ng misteryo sa likuran niya ay lumaki ng mas malaki sa libo-libong mga fold. Ang ilaw ng boneware na nagmula sa gate ay lumiwanag na may higit na lakas din. Abangan, Master, nais niyang hilahin kaming lahat sa gate ng misteryo. Sa ganoong paraan, mapupuksa niya kaming mabuti, sabi ni Lysia. Nang marinig ang babala ni Lysia, agad na sinamahan ni James ang Jozo sword. Bago nakarating sa kanya ang ilaw ng boneware, bumaril siya patungo sa direksyon kung nasaan sina Thea at Morgoth. Sa form ng tebak,
Mabilis na naabot ni James ang pares at dinala ito habang papunta siya sa kabaligtaran ng gate ng misteryo. Samantala, ang ilaw ng Bonewar ay sumulpat sa sagradong lotus na nabuo sa pamamagitan ng tatlong pagsasama ng kayamanan na naiwan ng James Group. Thea, Morgoth, lumabas ka rito ng mas mabilis hanggat maaari. Huwag kang mag-alala tungkol sa kung ano ang mangyayari dito, at huwag mo akong tanungin ngayon. Bumalik sa mahusay na lupain ng kasaysayan, manatili doon hanggang sa bumalik ako para sa iyo guys. Matapos bigyan sila ng mga tagubilin, agad na itinapon ni James ang Thea at Morgoth patungo sa isang ligtas, malayo na lugar. Pagkatapos, lumingon siya at bumaril patungo sa papalapit na mga ilaw ng Bonewar. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6,997. Whoosh, 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 boom. Habang ang form ng tayback ni James ay sumulpat sa hangin, pinakawalan niya ang isang napakalaking halaga ng enerhiya ng tayback at nabuo ang isang malaking globo sa paligid niya. Sa isang iglap, ang mga ilaw ng Bonewar na lumilipat sa saklaw ng pag-atake ni James ay nawalan ng halaga. Pinagkadalubhasaan mo ang mga kasanayan ni Zemra, at maaari mong magamit ang Wuya Demon Slayer Sword na may kasanayang. Tunay na na-underestimated kita dati. Gayunpaman, ikaw ay medyo walang muwang kung sa palagay mo ay may save mo ang mga ito sa pamamagitan nito. Sa sandaling sinabi ni Xanthocos na, ang mga pinutol na ilaw ng Bonewar ay tila nabubuhay habang sila ay lumaki at pinalawak halos agad. Sa oras na ito, ang mga strands ng Bonewar lights ay hindi sinubukan na maghangad para sa enerhiya ng tayback ni James. Sa halip, kumalat sila at lumipat sa paligid ng enerhiya ng tayback, pagbaril patungo sa Thea at Morgoth sa bilis ng kidlat. Sa kabilang banda, ang Thea at Morgoth ay naalarma nang makita nila ang mga ilaw ng Bonewar na lumilipat sa kanila kahit na mula sa gilid ng 40th langit. Sa halip na umatras, humakbang si Thea at sumailalim sa isang natal lotus. Ang lotus ay nakabuo ng hindi mabilang na mga form na hugis ng palad na may mga pattern ng lotus sa kanila sa hangin. Ang mga malalaking palad ay nakatayo sa pagitan ng Thea at ang alon ng ilaw ng Bonewar, na kumikilos bilang mga hadlang na proteksyon. Gayunpaman, ang mga hadlang na iyon ay dahan-daang nawasak sa isa't isa dahil hindi nila makatiis ang napakalawak na puwersa ng Bonewar light. Samantala, sinubukan ni Morgoth na mag-drill ng isang butas sa hangganan ng 40th langit sa pamamagitan ng pagsabog ng mga kapangyarihan ng Tyrant Spear upang gumawa ng isang ruta ng pagtakas. Magmadali ka, Morgoth, hinimok siya ni Thea. Napansin niya na ang mga ilaw ng Bonewar ay lumapit sa kanila. Ang pinagsamang kapangyarihan ng gate ng misteryo at ang Infinite form ay lumalakas ng mas malakas. Hindi kami magagawang hawakan ni James. Ikaw lamang ang aming pag-asa ngayon. Si Morgoth ay nahawakan ng isang pakiramdam ng gulat habang natanggap niya ang paghahatid ng boses ni Thea. Sa kasamaang palad, pinamamahalaang lamang niya ang pag-drill sa kalahati sa hangganan sa ngayon. Ang lakas at tibay ng hangganan ay lumampas sa mga inaasahan ni Morgoth. Darn it! Ang tatlo sa amin ay maaaring talunin si Xanthocos kung mayroon lamang siyang gate ng misteryo. Gayunpaman, naaktibo rin nila ang Infinite formation ngayon. Naisip talaga nila ito. Habang nagngangalit siya sa kanyang sarili, mabilis na nakatuon si Morgoth sa kanyang gawain. Sa sandaling iyon, dinurog ng mga ilaw ng Bonewar ang huling ilang mga proteksyon na hadlang na inilagay ni Thea at binaril sa kanya. Nakita ni Morgoth kung ano ang nangyayari. Agad siyang nag-teleport at nag-reemered sa harap ni Thea. Gamit ang Tyrant Spear, pinakawalan ni Morgoth ang mga kapangyarihan nito at hinarang ang mga ilaw ng Bonewar. Kasabay nito, napansin ni Morgoth at Thea na ang alon ng Bonewar light na nagtutulak sa kanila ay kakaibang nabawasan sa lakas at bilis nito. Habang tinitingnan nila ang layo, makikita ng pares si James na nagpapanatili ng isang nakaupo na posisyon sa itaas ng isang napakalaking, dahan-daang umiikot na lotus. Ang tatlong uri ng mga namumulaklak na bilog na si James habang tila sumisipsip ng mga ilaw ng Bonewar sa paligid ni James. Parehong Morgoth at Thea ay nakatitig sa paningin sa harap nila ng mga bilog na mata. Maaari niyang makuha ang mga ilaw ng gate ng misteryo sa pamamagitan ng pagsasama ng tatlong kayamanan. Bulalas ni Morgoth. Pinanganib niya ang kanyang sariling buhay upang bumili ng oras sa amin. Ipinikit ni Thea ang kanyang mga mata. Morgoth,
Gumamit ng anumang paraan na mayroon ka at lumabas dito. Dapat kong manatili at harapin ito sa kanya. Si Thea ay gumawa ng ilang mga hakbang pasulong sa direksyon ni James. Yin Governor. Inilipat at hinarang ni Morgoth ang kanyang landas. Hindi ako duwag na tumatakbo, iniwan ang kanyang mga kaibigan. Ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Tinitingnan siya ni Thea. Sa kasamaang palad, ang aming kaaway ay masyadong malakas at determinado na alisin kami para sa kabutihan. Ikaw, sa kabilang banda, ay may pagkakataon na mabuhay. Nag-steal si Thea sa sarili at naglakad patungo sa hadlang na hawak ang mga ilaw ng Bonewar. Tumawag si Morgoth ng malakas sa sandaling iyon, Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,978. Ang T ay huminto at sumulyap sa kanyang balikat. Sa kanyang sorpresa, lumuhad si Morgoth. Siya gasp, bakit ka? Iniligtas mo at ni James ang aking buhay. Taos puso kong nakikita si James bilang aking kaibigan. Nagpatuloy si Morgoth, sa isang mapanganib na sitwasyon na tulad nito, dapat ako ang maghakbang at labanan, hindi ikaw. Sinasakripisyo ni James ang kanyang sarili na huwag bumili ng oras para umalis ako. Sa halip, ginagawa niya ito para sa iyo, para sa lahat ng nilalang, at ang mahusay na lupang pangkasaysayan. Kung nanatili ka sa likuran, hindi magagawang tumuon si James sa pagkakaroon ng isang buong labanan sa Xanthocus. Mawawala kami at hayaan ang lahat ng aming mga pagsisikap na mag-aksaya. Si James ang pinuno ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Marami siyang mabubuting kaibigan at kasama. May responsibilidad din siyang protektahan ang mga nabubuhay na nilalang. Sa makatuwid, hindi natin hahayaan si Xanthocus at ang kanyang mga tauhan. Kailangang maging isang puwersa na panatilihing maingat ang mga kalalakihan na iyon at sa kanilang mga daliri. Sandali na natigilan si Thea matapos pakinggan ang taos-pusong mga salita ni Morgoth. Hindi niya inisip na ang bagong recombined na Morgoth ay magpapas siya dito. Nauubusan kami ng oras, kaya't ako *11 ay nagbabahagi ng isang lihim na makakatulong sa iyo na makatakas dito. Dali-dali na sinabi ni Morgoth, ang Håkon ay umiiral kahit saan at saan man. Dahil ikaw ang may-ari ngayon, maaari kang palaging gumawa ng pagbubukas sa espasyo at ipasok ang Håkon. Makakapagtakas ka sa Woanfonite Formation at magbiyahe pabalik sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Kung gayon, dapat mong bantayan at ipagtanggol ang nag-iisang lugar na nagdadala ng pamana ni James. Sa ganoong paraan, magkakaroon pa rin tayo ng pangalawang pagkakataon upang matukoy ang aming paghihiganti. Itinaas ni Thea ang kanyang mga browser, sa kasong iyon, dapat nating iwanan. Panipi. Hindi ito gagana. Malakas na sinabi ni Morgoth, parehong si James at kailangan kong hadlangan ang mga ilaw mula sa gate ng misteryo para magkaroon ka ng sapat na oras upang makatakas. Ipatawag ang special gate kay Håkon at umalis ka agad. Magmadali. Matapos sabihin iyon, pinakawalan ni Morgoth ang isang mababang ungol at na-channel ang mga kapangyarihan ng Tyrant Spear upang may shove ang pader ng Bonewar Light. Sa pamamagitan ng isang nasasaktan na ekspresyon, isinara ni Thea ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Maaari niyang sabihin na hindi inihayag ni Morgoth ang pamamaraan sa una dahil ang isang tao ay nakasalalay na isakripisyo kung sila ay gumagamit ng pagpipiliang ito. Upang mabayaran si James, si Morgoth ay handang isakripisyo ang kanyang sarili upang tulungan si Thea. Iyon ang dahilan kung bakit hindi dapat mag-atubiling o mag-aaksaya si Thea dahil ang kanyang kawalang kasiyahan ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng lahat. Bukod, nakamit ni Morgoth ang kawalang kamatayan. Sa pagsasama ng tatlong kayamanan, si James ay walang kamatayan ngayon. Kahit na ang dalawa sa kanila ay sinipsip sa gate ng misteryo, makukulong lamang sila sa loob ng puwang na iyon. Sa hinaharap, gagampanan ni Thea ang pangunahing papel ng pagpapalaya sa kanila mula sa gate. Matapos ang pagsasaalang-alang ng ilang sandali, mabilis na tinawag ni Thea ang isang special gate kay Håkon. Sumulyap siya kay Morgoth, na sinisikap ang kanyang makakaya upang ihinto ang pagsulong ng ilaw ng Bonewar. Sinabi niya, sabihin kay James na kayong dalawa ay hindi pinapayagan na mamatay. Hanggat buhay ako, gagawin ko ang lahat sa aking kapangyarihan upang iligtas kayo. Pagkatapos, lumakad si Thea sa special gate. Sa pamamagitan ng isang flash ng ilaw ng Warfreeze,
ang parehong Thea at ang gate ay nawala mula sa lugar agad. Sa sandaling wala na siya, nag-ubo si Morgoth ng dugo. Pagkatapos, nag-channel siya ng higit na kapangyarihan sa sibat at sisingilan pasulong, na lumipas ang gate ng mga ilaw ng misteryo. Di nagtagal, nakarating siya sa tabi ni James, na gumaganap pa rin ang pagsasama ng tatlong kayamanan. Nakakaintriga, ang mga mata ni James ay lumipad ng bukas noon. James, ligtas na lumabas si Thea. Ngayon, maaari nating lumabas at labanan siya. Itinaas ni Morgoth ang Tyrant Spear at masayang tumawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,979. James ay naantig sa mga aksyon ni Morgoth dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin para kay Morgoth na tulungan ang pagtakas. Ang balita ng Thea na nakakakuha ng kaligtasan ay nagbigay din kay James ng isang mahusay na pakiramdam ng kaluwagan. Xanthopus, si Morgoth ay sumigaw, bumalik ako. Ang huling oras na nakilala namin ay milyon-milyong mga entrepok na nakaraan, di ba? Maghanda na mamatay. Si Xanthopus ay nasa isang nakaupo na posisyon na may gate ng misteryo na natagpuan lamang ng ilang mga hakbang sa likuran niya. Binuksan ng lalaki ang kanyang mga mata at ngumisi ng malisyoso. Emperor Kael-Isar, ano sa palagay mo maaari kang magtagumpay sa oras na ito? Kami at si James sa aming panig. Sinira ni Morgoth ang kanyang baba. Nakalulungkot, nag-iisa ka. Ang Xanthopus ay natunaw sa pagtawa nang marinig ang mga pahayag na iyon. Ang iyong mga kapangyarihan ay pinagsama ang halaga sa halos wala, ha? Bago siya makatapos, nakita ni Xanthopus si James na kumalat ang kanyang mga braso. Sa isang sulyap ng isang mata, ang hindi mabilang na mga bola ng ilaw ng Teyvac ay pinalayas palabas. Whoosh, whoosh, whoosh. Mayroong mga tunog ng mga bagay na pinuputol ang hangin habang ang mga bola ng ilaw ng Teyvac ay lumipad patungo sa mga emperador at kataas-taasang nilalang na matatagpuan sa paligid ng 40th langit. Sa loob ng ilang segundo, ang mga taong iyon ay inatake. Ang mga bola ng ilaw ng Teyvac na tinusok sa mga gintong katawan ng mga kalalakihan na iyon, na pinapatay agad ang ilan sa kanila. Sa isang iglap, ang mga tao ay sumisigaw sa sakit, at ang dugo ay kumalat sa lahat ng dako. Karaniwan, mas mabilis na talunin ang isang tropa kung nasasakop lamang natin ang kanilang pinuno. Sinimulan ni James, gawin natin ang kabaligtaran ngayon, Morgoth. Wala kaming mawawala. Gagawin namin silang magbayad ng isang mabigat na presyo para sa pag-trap sa amin dito kasama ang Gate of Mysterio at ang Woenfanite Formation. Naunawaan agad ni Morgoth ang plano ni James. Itinapon niya ang mapang uyam na sibat sa hangin. Sa isang instant, ang spear split at nabuo ang libo-libong mga sibat ng anino. Ang Shadow Spears ay sumunod sa mga kataas-taasang nilalang, na pinupuksa ang kanilang mga target sa isa't isa. Ha. Palagi akong humanga sa iyong mabilis na pagpapatawa, James. Tama ka. Dahil tinapakan nila kami dito, dapat nating bayaran sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng kanyang mga subordinate at alagad. Pagkatapos, bumaril si Morgoth at nagtungo sa tumakas na kataas-taasang nilalang at emperador din. Kahit na si Xanthopus ay hindi na maaaring panatilihin ang kanyang pagiging malinis habang siya ay nakakatakot na paningin sa paligid niya. Mapahamak ito. Ang matigas na demonyong iyon. Lumipat si Xanthopus. Ang kanyang mga mata ay nakalagay sa Morgoth. Sa sandaling iyon, ipinakita ni James ang hakbang na Terrace Astride at ang form ng Dawnblaze. Tumagal siya ng ilang hakbang at hinarang ang landas ng Xanthopus. Gamit ang Jozo Sword sa kanyang kamay, sinenyasan ni James ang ilaw ng Sunwar sa buong. Narito ang iyong kalaban. Galit na sinigawan ni Xanthopus, James, ikaw at ako ay magkaibigan. Seryoso mo bang nais na gawin ang panig ng demonyo at maging aking kaaway? Hindi mo ba nakikita ang lahat ng tumanggi na sundin ang iyong utos bilang mga demonyo? Tumugon si James, ang Emperor Jabari at G. Franciscus na nalaman kong hindi katulad mo. Sa akin, nawawala sila o wala na sa mundong ito. Hindi ka sila. Ikaw ay walang pasasalamat na binata. Sinabi ni Xanthopus sa pamamagitan ng mga gritted na ngipin, ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa mga nagtaksil sa akin. Binago ni Xanthopus ang kanyang braso sa isang Teyvac at sumugod kay James. Kasabay nito, naglabas siya ng maraming mga clone, na nagpalibot kay James at sinisingil sa kanya.
Sa kabilang banda, pinagsama ni James ang kanyang 49 na primordial na espiritu at ipinadala sila patungo sa mga clan ng Xanthocos. Samantala, umakyat siya sa totoong Xanthocos at nagsimulang makipaglaban sa kanya. Si James ay may iba't ibang mga karanasan sa labanan. Bukod dito, nakatanggap siya ng tulong mula sa Fennec, Hemere, at pangalawang katawan ni Lysia. Ang lahat ng iyon ay nakatulong kay James na mapanatili ang Xanthocos, maging sa mga tuntunin ng bilis, kapangyarihan, o liksi. Tulad ng para sa Xanthocos, siya ay may kasanayan sa paggamit ng kanyang katawan upang lumikha at pagsamahin ng epektibo ang iba't ibang mga pag-atake. Ang bawat isa sa kanyang mga pag-atake ay naimbento din ng nakamamatay na halaga ng kapangyarihan ng Uya. Kapag ang dalawang superior na magsasaka ay nag-clash, ang puwersa na nabuo mula sa mga banggaan ng kanilang mga kapangyarihan ay nagpadala ng marahas na panginginig sa buong Wuhan-Finite form. Ang nakahiwalay na 40th langit ay nabasag pa sa mga piraso dahil sa mga panginginig. Samantala, isang gate ang lumitaw sa isang tahimik, desyerto na lugar. Matapos lumabas ng Wuhan-Finite formation, lumabas si Thea mula sa gate at nakarating sa lugar na iyon. Nanlaki ang mata niya. Nasaan ako? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7,000. Naghihintay ako rito ng kaunting oras. Ang isang walang pagbabago na boses ay nagmula sa kanyang kanan noon. Si Thea ay mabilis na lumingon at nakita ang isang tao sa malayo. Sa kanyang sorpresa, isang napakarilag at curvaceous na ginang ang nakatitig sa kanya na may matinding tingin. Layla. Ang mga browser ng Thea ay arched. Nagkamali ka. Hindi ako Layla. Ang ginang ay tumugon ng walang pasubali. Ako si Yulia Drovko, isa sa 5 landas na emperador mula sa 49 na langit. Hindi sinasadya ni Thea ang kanyang panga. Layla at Emperor Drovko, ang dalawa sa kanila ay mukhang magkapareho. Para bang pareho silang tao. Ito ba ay nagkataon? Nagtataka si Thea. Yin Governor. Tumawag si Yulia ng maligaya. Oh, hindi. Hindi ka pa kompleto. Dapat kitang tawaging sa halip. Para sa mga dating oras, makakatulong ako na maipasa ang mensahe sa kanya. Kaya, mayroon ka bang huling mga salita para sa kanya? Pinaikit ni Thea ang kanyang mga mata. Ikaw si Emperor Drovko, at ikaw din si Layla. Panipi. Huwag mong banggitin muli ang pangalang iyon. Itinaas ni Yulia ang boses niya. Ako si Yulia. Nang walang anumang babala, sisingilan siya patungo kay Thea. Hindi mabilang na mga form na hugis ng palad na material sa hangin. Habang ang mga palad na iyon ay lumiwanag ng maliwanag sa ilaw ng sunwar, bumaba sila sa Thea sa susunod na instant. Sa kabila nito, mahinahon na pinalawak ni Thea ang kanyang mga bisig at pinagsama ang maraming umiikot na lotus upang ipagtanggol ang sarili laban sa pag-atake ni Yulia. Isang labanan ang sumabog sa sandaling nakarating si Yulia kung nasaan si Thea. Nakalulungkot, pinagkadalubhasaan lamang ni Thea ang tatlong pagsasama ng kayamanan. Kulang pa rin siya sa paggamit ng kasanayan. Si Thea ay umasa din sa mga kapangyarihan ni Taishi upang makamit ang ranggo ng Declan Mahayana. Madali para sa kanya na talunin ang isa pang Declan Mahayana ranggo ng ranggo. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang kalaban ay ang Emperor Drovko, na nagmamay-ari ng gate ng paglikha. Sa ilang mga punto, pinagsama ni Yulia ang gate ng paglikha. Nagawa niyang sinipsip si Thea sa gate at binawasan ang kanyang paglilinang. Boom! Si Yulia ay nakabuo ng isang putok na nagpadala ng Thea na lumilipad ng libu-libong mga light years ang layo. Pagkatapos, siya ay nag-teleport at nahuli ni Thea. Kasabay nito, itinaas ni Yulia ang kanyang kamay at nabuo ang isang light sword na may ilaw ng sunwar. Sa oras na itaguyod ni Thea ang kanyang sarili, hinawakan ni Yulia ang ilaw na taybak na may posisyon na nakaposisyon ng ilang sentimetro ang layo mula sa lalamunan ni Thea. Nagkaroon ng isang hindi komportable na katahimikan sa paligid nila sandali. Tumingin si Thea sa light sword at ngumiti ng Riley. Nanaloka, panipi. Bakit hindi ka lumabas? Galit na tanong ni Yulia. Natapos mo na ang ranggo ng Declan Mahayana at ang pagsasama ng tatlong kayamanan. Kahit na ipinadala ka sa gate ng paglikha, mayroon ka pa rin kinakailangan upang labanan muli. Thea Beam, nawala ka ng magmahal. Tulad ng para sa pagganap ng labanan, nanalo ka sa halip. Ginagawa tayo nito, panipi.
Itinulak ni Yulia ang dulo ng tibak ng bahagya at sinabi na nakakagat, hindi ako naninirahan sa mga bagay tulad ng pag-ibig. Wala akong ganoong emosyon sa akin. Sa halip na Emperor Dravko, mas gusto kong tawagan ka Layla. Lunot na sagot ni Thea, hindi sa palagay ko papatayin mo ako. Kung hindi, mawawala ka ulit. Yulia Sithead, ano ang sasabihin mo? Ito ay dahil mayroon kang pagmamalaki at walang tigil na panig sa iyo. Nagpapatuloy si Thea na ipaliwanag, kung papatayin mo ako ngayon, lagi niya akong maaalala at magalit ka magpakailanman. Mawawala ka sa kanya para sa kabutihan. Ang katotohanan na ginawa mo ay maaaring hindi ka makaya kahit sa iyong kamatayan. Ang mga salitang iyon ay iniwan si Yulia na nagulat at nag-flabbergasted. Tumayo siya roon na may isang blanko na hitsura sa kanyang mukha.